Ako si Rosalinda, mula nang ako'y nagpakasal kay Liam Santiago. Ang mga kaibigan niya ay agresibong nagsimulang manligaw sa akin. Hanggang sa kami ni Liam ay naghiwalay, at ang pamilyang Reyes ay nagbangkarote. Naunawaan kong lahat iyon ay panloloko. Mga manloloko. Liam, ang ating kasunduan ay itinakda ni Lolo. Hindi mo ako maaaring iwan. Hindi mo maaaring talikuran ang pamilyang Reyes. Kahit ang sertipiko ng kasal ay peke, ang kasunduang ito ay natural na walang saysay. Ang tanging minamahal ko ay si Stella. Ikaw ay isa lamang hakbang para kay Stella upang mapasok ang pamilyang Santiago. Huwag ka nang muling magpakita sa harap ko. Lahat kayo ay sinungaling. Jason, hindi mo ba ako gusto? Sasamahan kita. Tutulungan mo ba akong iligtas ang pamilyang Reyes? Ano ngayon? Si Stella ay napakasal na kay Liam tulad ng kanyang gusto. Para sa akin, ikaw ay wala kundi basura. Sin, hiwalay na ako. Sa wakas ay maaari na tayong magkasama ng hayagan. Hindi mo na kailangang lihim na mahalin ako. Hiwalay ka na sa wakas. Kung maglakas loob kang hadlangan, ang kasal ni Stella at Liam ng mas matagal pa, ang mapupunta sa lamig, ay maaaring ikaw. Mula simula hanggang katapusan, sila ay lahat nagsisikap na tulungan. Sina Stella at Liam. Walang sinuman ang nagmahal sa akin. Ang mga alaalang ito, nakapaglakbay ba ako sa panahon? Ako pala ang karakter na pantaboy sa aklat na ito. Nakapasok ako sa loob ng isang libro. Naging tauhan ako sa nobelang Love as Branches. Ang tauhang pantaboy lang, si Rosalinda Reyes. Ang mga lalaking tauhan, para masigurong ang napagkasundo ang asawa kong si Liam. At ang pag-ibig ni Stella, ay niligawan ako at nilinlang para hiwalayan si Liam. Sa huli, winasak nila ang pamilya ko. Ngayong pagkakataong ito, sisiguraduhin kong, maagang makipaghiwalay kay Liam. At gagamitin ko lang ang mga lalaking tauhan bilang isip. Ito si Liam Santiago, ang bida sa libro. Ang tatay ng orihinal na tauhan, para makisama sa pamilyang Santiago, ay ipinadala ang orihinal na tauhan sa kama ni Liam at gumawa ng peking sonogram. Pagkatapos, nilinlang nila si Liam na pakasalan si Rosalinda. Iyon ang naging dahilan ng malagim na pagkawasak ng orihinal na may-ari. Sa buhay na ito, kailangan kong lumayo sa kanya. Tama. Isang linggo na lang, ika-70 kaarawan ni Lolo. Makikipagtulungan ako sa'yo noon para magpanggap na tayo magkasintahang mag-asawa, pero huwag kang lalampas sa hangganan. Hindi kita gusto. Huwag kang mag-alala, hindi rin kita gusto. Hindi mo ako gusto? Hindi ba't ikaw at ang tatay mo ay dinroga ako at gumawa ng peking sonogram para pilitin akong pakasalan ka? Kung alam mong peke ang sonogram, bakit ka pumayag na pakasalan ako? Gusto mo ba ako? Haha, biro lang. Alam ko, para mainis si Stella. At para maintindihan ni Lolo Santiago na ako'y isang masamang babae. Pagkatapos, maaari mong samantalahin ang pagkakataon. Napakasalan ang mahinahon at mabait na. Si Stella, tama ba? Asikasuhin mo ang sarili mong mga problema. Sabik na sabik si Lolo Santiago sa mga apo. Pero ang tiyan mo ay hindi mo kang buntis. Kung malaman ni Lolo Santiago na nagsinungaling ka sa kanya, malaking problema ang aabutin mo. Ay, ano ang gagawin ko? Hindi ko kayang magalit si Lolo Santiago. Paano kung ako'y magkaanak para sa lahi? Sa nakaraang buhay ko, hindi ako nagkaanak, kaya nawalan ng suporta ng pamilyang Santiago ang pamilyang Reyes. Hanggang sa tuluyang mabangkarote, kaya ang tanging tao na maaari kong magkaanak para sa lahi sa librong ito, ay ang panganay na anak ng pamilyang Santiago. Si Leon, siya rin ang tanging hindi sumali sa malaking pakana ng pang-aakit na ito. Ayon sa timeline, dapat ngayon ay sa Hulyo 7, alas 2:40 sa 4 ng madaling araw, namatay si Leon sa isang aksidente ng pagguho sa daang bilis ng Ilog Likuan. Ngayon na iyon. Leon, huwag kang sasakay sa daang bilis.
yun? Ano man ang mangyari, kailangan kong subukan. Leon, ihinto mo ang kots. Nailigtas ko siya. Rosalinda, Huwag kang pumasok sa daang bilis. Magigiba ang daang bilis. ano nung sinabi mo? Kapatid, Hello, Ginoong Santiago, huwag kayong dumaan sa daang bilis ng ilog likuan. May gumuho lang dyan. paano niya nalaman naguguho ang daan? hindi niya iisipin. Sinadya kong planuhin ang aksidente para gamitin siya, di ba? Nakuha ko. Iniligtas mo ako. Ano ang gusto mo? Sabihin mo lang sa akin. Kahit ano ang gusto ko, Elenan, gusto ko ng anak. Kaya, ibibigay mo ba sa akin ang isa? Bayaw. Kakaiba yon, di ba? Kung hindi ka komportable, kalimutan mo na lang ang sinabi ko. babalik ako. Kailangan ko pa rin pumasok sa trabaho. Tanggi ba iyon o pagsang-ayon? Talagang hindi siya papayag na magkaanak kami para sa aking lahi. Kapag tumanggi siya, hihilingin kong siya ang magpaliwanag kay Lolo Santiago na hindi ako buntis. Kung makikialam siya, tiyak na hindi na ako pahihirapan ni Lolo Santiago. Rosalinda, matagal mo na akong hindi pinapansin. Ang pangalawang sunod-sunuran ni Stella, si Sin de la Cruz, para mapalapit sa akin. Ginawa niya ang isang aksidente sa kotse, tapos kumapit siya sa akin. Sa totoo lang, lahat yon ay para mapilitan ako. Hiwalayan si Liam. Rosalinda, mahigit 1 buwan na akong wala sa ospital. Bakit hindi mo ako dinalaw? Ang sarap nito. Puro instant noodles lang ang kinain ko. Ito ang unang beses na may nagluto para sa akin ng lugaw. Masama ang tiyan mo. Dapat kaunting instant noodles na lang ang kainin mo. Sa totoo lang, yung aksidente sa kotse ay gasgas lang naman. Ang dahilan kung bakit matagal kang walang malay ay dahil sumumpong ang sakit sa tiyan mo. Alam ko, Rosalinda, nag-aaral ako rito ng mag-isa. At walang nag-aalaga sa akin. Kaya, pwede ba, madalas mo akong lutuan? Ako, Rosalinda, hindi kita sinisisi sa pagbangga mo sa akin ng kotse mo. Huwag mo sana akong tanggihan, okay? Pwede kitang bayaran. Marami, napakaraming pera. mahigit 1 buwan na ang lumipas mula nang maaksidente ka. Wala na dapat natitirang epekto, di ba? Huwag na tayong magkita pa. Rosalinda, sandali. Rosalinda, galit ka ba dahil hindi tayo nagkasama sa birthday mo? Ito ang huli mong regalo sa kaarawan. Ibigay ko sana ito sa iyo noong huli, pero hindi ka dumating. Ako ang gumawa nito. Tingnan mo kung magustuhan mo. Kung hindi ako nag-browse sa Shoppers at bumili ng isa para kay Liam Santiago, ng isang kamay na ginupit na scarf para lokohin ang isang kasintahan, isang murang kopya para sa mga baguhan, baka naloko na talaga ako. Salamat sa regalo. Rosalinda, ang salamat mo formalidad lang, para mabawi ang nasaktan kong damdamin. Manlibre ka na lang kaya sa akin ng hapunan? Rosalinda. Nasa Hotel Solstice din si Jason Cruz. Pupunta lang ako sa CC. Pwede mong tingnan ang menu. Ang number 1 simp ni Stella Garcia, si Jason Cruz, isang mayamang binata mula sa isang kilalang pamilya na mahilig sa motorsiklo. Sa nakaraang buhay ko, pinagawa niya sa akin ang kotse niya at nagbayad ng malaking singil sa pag-aayos at doon kami nagkakilala. Pinagawa niya sa akin ang kotse niya at nagkakilala kami nang magbayad siya ng malaking singil sa pag-aayos. Siya ay isang dalubhasa sa pagiging malabo. Ginawa rin niya ito para kami ni Liam Santiago ay magdiborsyo. Para magkasama sina Stella Garcia at Liam Santiago. Ikaw ang gumawa nito.
Naiwan mo ang susi mo sa opisina. Ano itong bagay na ito? Ang pangit. Hindi akin ito. Ako ang gumawa. Ituring mo na lang na ito, ang bayad mo sa hapunang ito. Ang pangit. At may lakas ka pa ng loob na ibigay ito bilang regalo. Salamat. Rosalinda, na-order ko na ang pagkain. Bakit hindi ka pa rin bumabalik? May apurahang bagay ako. Kailangan ko nang umalis. Maligayang kaarawan. Rosalinda, naalala mo rin sa wakas, nakaarawan ko ngayon, kahit na, medyo pangit, totoong masaya ako. Rosalinda, meron ka rin bang keychain na capybara? Set ng magkasintahan ba ang sa atin? Eldeneth. Ikaw at si Jason Cruz ang magkasintahan ngayon. Ay, Rosalinda. Kapag kasama kita, ang sarap ng pakiramdam ko. Ayokong iwan ka. Ikaw, kulang ka ba sa girlfriend? Kung ganoon, Rosalinda, pwede bang maging girlfriend kita? Kasal na babae ako. Kailangan mo nang magmadali pabalik sa klase. Sige na, pumasok ka na. Hindi pa ako kumakain. Kung magpapatuloy ka nito, hindi na kita makikita. Kung ganoon, Rosalinda, libre mo ulit ako sa susunod. Esan. Kung hindi lang dahil isa ang nagbabayad ng repair fees, at yung isa naman ang nagbabayad para sa emotional distress dahil sa pagpapasama, palalayasin ko na kayong dalawa ngayon din. Anong apurahang bagay ang nagpabeya sa'yo sa akin ng matagal? Kailangan mo ba ng tulong ko? Maliit na bagay lang, naayos na. Nandito ka pa? Ganun ka ba kabilis sa gustong magpaalis sa akin? Sana'y makapag. Oras tayo ng gabi. Huwag mo akong idamay. Hindi ako interesado sa'yo. Sumakay ka na. Noong nasa kolehiyo pa siya, napakabait niya. Bakit ngayon sobrang lamig niya? Yung out-of-print na design book na yun ay makikita lang sa University Library. Pero wala akong student me. At wala akong kilala doon. Ano nang gagawin ko? University student ni. Para sa librong yun, sisiguraduhin ko. Hoy, freshman, pwede mo bang i-swipe ito para sa akin? Mahirap ilabas yung card ko sa bulsa. Hindi ba ito yung card ni Liam? Paano mo nakuha ito? Estudyante ka ba dito? Paano mo nakuha yung card niya? Ako. Girlfriend ko siya. Ay, si Leon pala. Girlfriend mo siya? Pasok ka na. Medyo nahuli ako ng pag-uwi. Ito yung late kong birthday gift para sa'yo. Maligayang kaarawan. Ito ay nagkakahalaga ng 40,000 dolyar. Isang limited edition na Shaba pen. Masyadong mahalaga, hindi ko ito matatanggap. Kung ikukumpara sa anak na gusto mo, hindi ito mahalaga. Dala mo ba ang imo? Wala. Bakit mo kailangan ang ihi ko? Napakatradisyon ko kasing tao. Pwede lang tayong magkaanak. Pagkatapos tayong ikasal ng legal. Leon, ang pagkakaroon ng anak ay dahilan lang. So, niloloko mo ba ang nararamdaman ko? So, pumayag talaga siya sa usapang lahi. Inisip ko lang kung paano ako magre-reaksyon. Kung tumanggi siya, ngayong pumayag na siya, ano na ang gagawin ko? Hindi kita dinaya. Ikaw, naiinis ka ba na nakapag-asawa na ako? Nagpatingin ako. Hindi mo inirehistro ang kasal niyo sa Civil Affairs Bureau. Anong nangyari? Sa totoo lang, nung araw na dapat magparehistro kami ni Liam ng kasal namin, hindi siya dumating. Ang sertipiko ng kasal ay peke na pinagawa ko. Ang tatak ay gawa sa karot. Sasunduin kita sa Lunes. Doon na tayo magpaparehistro ng kasal natin. Leon, pwede bang muna tayong maglihim? Gusto kong makakalap ng mas maraming ebidensya kay Liam.
para makagawa ako ng malinis na paghihiwalay. Pwede kitang tulungan. Hindi na kailangan. Gusto kong ako ang bahala. Dito. Libre ka ba bukas? Magkita na lang tayo bukas sa Civil Affairs Bureau kasama ang mga dokumento natin. Nagmamadali ka. Hindi. Ako lang. Hindi dapat minamadali ang kasal. Nagpakalkula na ako. Hindi angkop bukas para sa kasal. Bayernes. Ang susunod na mapalad na araw. Peke ang ipinadala ni Jason. Murang kopyang scarf ang ipinadala ni Sin. Sa huli, ang pinakamahal na regalo ay galing pala kay Leon. Bumalik na si Leon, tapos na rin sa wakas ang palabas na ito. Ekstrang babae na pang-dispose lang. Kung sino man ang gusto, siya na. Ngayon, una kong kailangang bumalik at harapin. Ang walang kwentang amang nagpadala sa akin sa kama ni Liam. Kapalit ng tubo, inubos ang yaman ng pamilyang Reyes habang may sakit ang nanay ko at nakipagsiping sa yaya. Ang red along ibinigay ko sa'yo. Nagustuhan mo ba? Nakita kong binuksan mo na. Ayon sa orihinal na script, panulat din ang pinili ni Liam bilang regalo para sa orihinal na bida. Pero ipinadala ito ng kanyang assistant kay Stella. Mabuti, makikisama ako para makakuha ng impormasyon. Liam, ang mahalagang regalong ibinigay mo sa akin. Nahulog ka na ba sa akin? Naantig ka na ba? Sa sinseridad ko, Nakikisama lang. Sa ilang araw ay handaan ang kaarawan ng lolo. Ayokong magsumbong ka. Liam, paano mo naiisip iyon tungkol sa akin? Akala mo magugustuhan kita? Huwag kang mangarap. Si Stella lang ang gusto ko. Ginamit lang kita para magselos siya. At bumalik, ngayong bumalik na siya. Gampanan mo lang ang papel mo bilang ginang Santiago. Hindi tayo magkikialaman. Ginamit mo lang ako sa lahat ng panahong ito. Oo. CJ, pagbibigyan ko ang gusto mo at papayagan kang makasama si Stella. Kusang aatras ako. At titigil ng pag-abala sa iyo. Sige. Gawin mo ang gusto mo. Ebidensya ng pagtataksil ng walang kwentang asawa ko. Dagdag pa, ang walang kwentang ama ko ay nakapag-asawa lang sa pamilya. Kaya apelyido ng nanay ko ang ginamit ko. Habang nasa ibang bansa ang nanay ko para magpagaling, sinubukan niyang gutumin ang grupo Reyes. Nakipagrelasyon pa siya sa yaya. Hayagang idineklara pa niya na ang anak ng yaya ang tunay na tagapagmana ng mga Reyes. Nakakatawa talaga. Rosalinda, bakit ka bumalik? Kakaiba bang bumalik ako? Bahay ko ito. Bakit hindi ako makakabalik? Siya ba talaga ang panganay na dalaga ng pamilyang Reyes? Ang layo ng itsura niya ngayon sa dati. Baka impostor ito. Ang binibining Reyes na dati ay hindi ganito kaganda o ganito ka-imposing. Dalhin ang mga bagahe ko sa kwarto ko. Rosalinda, nasa kwarto mo ngayon si Ivan. Bakit hindi na lang ikaw ang tumira sa kwarto ni Ivan? Isang katulong na nang aapi sa kanyang amo. Gusto mo pa bang magtrabaho rito? Habang nasa ibang bansa ang nanay ko para magpagaling. Akala mo talaga ay magagawa mo. Maghari-harian ka rito, di ba? Ninakaw mo ang pulseras ng nanay ko. At ngayon ay pipilitin mo ako. Ang tunay na may-ari na matulog sa kwarto ng mga katulong. Sino ang nagbigay sa'yo ng lakas ng loob? Sino ka? Ang lakas ng loob mong manapak kay Ginang Santos. Hindi mo nga alam kung sino ang tunay mong amo. Tinatanggal na kita. Sabihin mo sa kanila kung sino ako. Opo, ma'am. Siya po si Binibining Reyes. Si Binibining Reyes nga talaga, di ba't sinasabi nila na tanga raw si Binibining Reyes, at pangit. Oo, mas maganda pa ang dalagang ito kaysa sa isang artista. Bakit ang ingay-ingay? Bumalik na ba si Ivan? Ikaw, bakit ka bumalik? May ibang babae si Liam. Babalik na ako dito. May problema ba? Rosalinda, ang unreasonable mo naman. Noon, ikaw ang gustong-gustong magpakasal kay Liam. Ngayon, nagkakagulo ka at bumalik ka rito. Paano na ang kontrata natin sa pamilyang Santiago? Ano ang gagawin natin? Di ba't ikaw at si tatay ang nagdroga sa akin noon? Tinawagan mo pa ang media para ibunyag ako at gumawa ng peking sonogram para pilitin akong pakasalan si Liam, di ba? Para sa ikabubuti mo lang yon, nakinabang ka sa yaman ng pamilyang Reyes ng mahigit 20 taon, kahit para sa pamilyang Reyes. Dapat handa kang magkompromiso. Mas matagal kang ang nakinabang kaysa sa akin.
Mukhang malakas ka talagang gumastos, Leo. Mas bagay sa'yo ang maging gigolo. Pwede pa kitang i-refer sa iba pang mga kliyente. Yung mga malalaking tao. Siguradong handang magbayad para sa'yo. Ikaw, Rosalinda, grabe ka na. Kahit ako na isang dayo, hindi ko na kayang tiisin. Kapatid mo pa rin si Leo. Humingi ka ng tawad sa kanya ngayon din. Kung alam mong dayo ka lang, manahimik ka na lang. namamaga ang mukha ni Ginang Santos. Sino ang nanakit sa kanya? Si Binibining Reyes po ang nanakit sa kanya. Dahil sinabi po ni Ginang Santos kay Binibining Reyes na tumira sa kwarto ni Ivan. Nagalit po si Binibining Reyes. Rosalinda, ang labo-labo mo. Ano ba ang masama kung ibigay mo ang kwarto mo kay Ivan? Nililigawan ko siya. Alam mo ba? Ang unang sampal ay para sa iyong kawalan ng kakayahang maghiwalay ng tama sa mali at sa pagtanggap sa isang utusan na lumaban sa kanyang amo. Ikaw, Ang pangalawang sampal ay para sa iyong paghamak sa sarili, para sa anak ng isang utusan. Ganyan mo tratuhin ang sarili mong kapatid. Rosalinda, kapatid kita. Ang lakas ng loob mong saktan ako, hintayin mo lang paghihigantihan kita. Tumulong talaga siya sa akin. Okay ka lang ba? Leo. Okay lang ako. Ginoong Leon Santiago, kailan ka pa nakabalik? Bakit bigla ka na lang nasa bahay namin? Kung hindi ako dumating, paano ko malalaman na ang pamilya Reyes ay may gaya mong walang kwentang tao? Mukhang kailangan pag-isipan ng pamilya Santiago ang pakikipagtulungan nito sa ilang kumpanya sa ilalim ng Grupo Reyes. Ginoong Leon Santiago, nagkakamali kayo. Si Rosalinda, inaapi niya si Ginang Santos. Hindi ko na matiis. Rosalinda, nakikiusap ako. Maging maawain ka sana. Alam ko. Nagalit ka dahil nakuha ko ang eksklusibong interview kay Jason at ang posisyon ng associate editor. Pero ang nanay ko, 15 taon na siya sa pamilya Reyes. Kahit walang kredito, nagsumikap siya. Nakikiusap ako, pakawalan mo na siya. Ginoong Leon Santiago, dahil hindi kasing galing ni Yvonne sa trabaho si Rosalinda, naiinggit siya kay Yvonne. Kaya niya sinaktan si Ginang Santos. Talaga? Ako ang nanakit sa kanya. Ginoong Santiago. Ginoong Santiago, nagkakamali kayo. Mabuti naman ang trato sa amin. Ni Rosalinda palagi, hindi niya minamaltrato ang mga katulong. Minsan lang, kapag masama ang mood niya, ganito siya kumilos. Mabuti nga, isang walang utang na loob at hindi mapalagay. Dapat turuan ng mabuti. Ano? Ano ng problema? Akala mo ba ako ang maghahabol ng hustisya para sa'yo? Saan mo nakuha ang kumpiyansang yan? Buong pamilya ng mga mapagmanipulang parasite na nagkukunwari, mga tanga lang, ang maniniwala sa palabas ninyo. Kung hindi, pwedeng kayo ang tumawag ng pulis. Hindi na nila kailangang tumawag ng pulis. Ako na ang tumawag. Rosalinda, ang kapal mo. Anong karapatan mo para tumawag ng pulis? Anong karapatan? Dahil ninakaw niya ang bracelet ng nanay ko, milyon-milyong dolyar ang halaga. Ano ito? Sino ang tumawag ng pulis? Pulis. Ako ang tumawag ng pulis. Ninakaw niya ang bracelet ng nanay ko. Ito ay nagkakahalaga ng milyon-milyong dolyar. Hindi ko ito ninakaw. Rosalinda, alam kong ayaw mo sa akin. Pero hindi mo lang basta-basta maakusahan ang nanay ko na magnanakaw. Ang nanay ko ay matagal nang naglilingkod sa pamilya Reyes. Palagi siyang masipag. Hindi siya kailanman kumuha ng kahit isang kasing sa pamilya Reyes. Rosalinda, huwag kang magpakalayo. Kahit na may problema ka kay Yvonne, hindi mo siya pwedeng ipitin ng ganito. Ipitin? Pulis, ito ang dokumento ng appraisal ng bracelet ng nanay ko at ang resibo ng pagbili. Ito ang patunay na akin ito. Ginang Santos, ikaw ay pinaghihinalaang nagnakaw. Mangyaring sumama kayo sa amin sa presinto para sa investigasyon. Leo, Pulis, ako ang nagbigay ng bracelet na ito kay Ginang Santos. tama. Ah, talaga? Ang nanay ko ay matagal nang nagpapagamot sa ibang bansa. Lahat ng alahas na pag-aari niya ay nailipat na sa pangalan ko. Ngayon, ako ang tunay na may-ari nito. Dahil sinabi na ito ng kapatid ko, hinihiling ko sa inyong dalawa na dalhin silang lahat para imbestigahan. Baka may magsabing ang aming pamilya Reyes ay nang aapi ng iba gamit ang kapangyarihan. Leo. Ivan, nanay, Leo. Nanay. Hello? Rosalinda, baliw ka ba? Tumawag ka talaga ng pulis para kay Raome at Leo? Tinitingnan mo pa ba ako? Bilang iyong ama, bilasan mo at ilabas mo sila ngayon din. Thomas Santos, hindi ka karapat dapat maging ama. Ipinagbili mo ang iyong anak na babae para sa pakinabang. Pinapasok ang ibang babae sa iyong tahanan. Nararapat lang ang nangyayari sa kanila. Kung may kakayahan ka, ikaw ang maglabas sa kanila. Ikaw.
Ayos ka lang ba? May sakit ang nanay ko at matagal nang nasa ibang bansa. Hinuthot ni Tomas Santos ang Grupo Reyes. Mayroon siyang illicit affair kay Rumi Santos. Sinusubukang agawin ang mga ari-arian ng pamilya. Ang nangyari ngayon ay aral lang para sa kanila. Baka ilabas sila ni Tomas Santos. Huwag kang mag-alala, walang makakataka sa kanila. Mananatili silang lahat sa loob, magpapakabuti, at mag-isip ng maayos. Leon. Salamat. Hindi tayo babalik sa bahay ng mga Reyes ngayong gabi. Umuwi na tayo sa sarili nating bahay. CJ, Nagpaimbestiga ako tungkol sa pagbagsak ng expressway. Ito ay gawa ng tao. nalaman ba nila kung sino ang gumawa? Hindi na kailangan pang imbestigahan para malaman. Kaya kailangan ko rin ng anak para malaman ng iba na kahit mamatay ako, ang Grupo Santiago ay dapat pa ring maipamana sa aking anak. Sa isang banda, magkatugma ang mga layunin natin. Bagamat hindi ko kailangang magkaanak para harapin si Lolo Santiago. Para buhayin muli ang Grupo Reyes, kailangan ko pa rin ang tulong niya. Ito ay perpektong win-win situation. Dahil magkadugtong ang ating mga interes, mas ligtas ito. Ano ang problema? Kung gusto mong umatras ngayon, hindi pa huli ang lahat. Ikinagagala kong makipagnegosyo sa iyo. Ikinagagala kong makipagnegosyo sa iyo. Ito ang aking kwarto. Salamat, Leon. Magpahinga ka. May trabaho pa ako. Rosalinda, hindi ka pa rin umuuwi sa ganitong oras. Balak mo bang magdamag sa labas? Rosalinda, pasensya na, nai-text ko sa maling tao. Ang daya naman. Anong ginagawa mo? May nakadikit ba sa mukha ko? Wala. Ang PEI. Diyan. Ah. Rosalinda, ayos ka lang ba? Wala kang lagnat. Bakit ang pula ng mukha mo? Masyadong malamig ang aircon dito. Nakatodo kasi. Gabing-gabi na. Sa guest room na lang ako matutulog. Ikaw na lang sa master bedroom. Ay, hindi, wag na. Ah, ikaw na lang sa master, ako. Pwede tayong magkatabi matulog. May meeting ako bukas. Hindi ako pwedeng mapagod ngayon. Maghintay ka muna. Pagkatapos nating ikasal, saka na lang tayo. Hindi ganoon. Ang ibig kong sabihin, ako na lang sa guest room matutulog. Walang sense na ang asawa ko ay sa guest bedroom matulog kahit pagkatapos nating ikasal. Magpahinga ka na. Magandang gabi. Anong klaseng mga salita ang sinabi niya? Rosalinda, nakabalik ka na? Galit na galit ba talaga siya? Hindi dapat ganoon. Okay naman siya dati, kahit ang ilang araw ko siyang hindi pinansin. Liam, pwede ba tayong kumuha ng larawan ng kasal? Isang kuha lang. Para lang. Bilang alaala. Gumagamit ka ng mga ganitong panlilinlang, para lang makapasok sa kama ko. Karapat-dapat ka ba sa larawan ng kasal? Ikaw, pumili ka ng ilang magagandang estilo ng wedding dresses. At ipadala mo sa kanya mamayang hapon. Tandaan mo, pabayaan mo siyang pumili ng gusto niya. Opo, Ginoong Santiago, aasikasuhin ko po. Noong nakaraan, bumili ako ng panulat para kay Binibining Garcia, at sobrang natuwa siya. Ngayong namimili na sila ng wedding dresses, mukhang sina Ginoong Santiago at Binibining Garcia ay malapit ng ikasal. Mula ngayon, ako na ang paborito ng bagong Ginang Santiago. Aalis na ako. Magkita tayo sa Jiangcheng Plaza.
Nandito ang asawa ko ngayong gabi. Jason, wag na tayong mag-usap. $5 milyong para sa pag-aayos. CJ, pero ito na ang huling beses. Tangang-tanga lang ang hindi kukuha ng pera. Ginagawa ko lang ito dahil ang tanga-tanga mo. Itong sira-sirang race car, ang I8 engine nito, na may kabuang displacement na 477D at dual clutch 7-speed isa transmission. Para maayos ito ng buo. $10 milyong. Ibabalik ko sa'yo ang isang bagong race car bukas. Maayos mo yan sa isang araw lang? Akala mo ba ikaw si Hen yung mekanikong si Victoria? Hindi ka nga marunong magsinungaling ng maayos. Aayusin mo ba o hindi? Aayusin, kung maayos mo yan. Kalimutan mo ang $10 milyong. Bibigyan kita ng $20 milyong. Pirmahan mo ang kontrata. Hindi ba't sobra-sobra naman yan? Hindi kita tatakbuhan. Hindi ka ba natatakot na baka hindi mo maayos? At naghahanap ka lang ng dahilan, ano? TFA. Pirmahan mo. Bukod sa medyo pera-pera, at nagnakaw ng boyfriend ni Stella. Hindi naman pala siya masama. Ang huli na, huwag mo nang ayusin. Manlibre na lang ako sa'yo ng pagkain. Salamat pero hindi na. May iba na akong plano. Kasama sino? Liam. Sin. Gusto mo siya? Yung gwapong yon, ano ba ang maganda sa kanya? Bata lang siyang wala ang mga magulang sa bahay. Isang batang kulang sa pagmamahal. At saka, may asawa na ako. Sana huwag mo nang ikalat ang mga chismis tungkol sa akin. Eh ikaw, hanggang sana ang narating mo sa kanya? Ano bang pakialam mo? Ginoong Cruz. Pumayag na si Rosalinda na pumunta sa bahay ko. Handa na akong ialay ang sarili ko. Mukhang, mas mauuna ako sa'yo. Sean, hintayin mo lang. Bakit ba pag naiisip kong si Rosalinda ay maaagaw ni Sean? Sobrang naiinggit ako? Gusto ko kaya? Hindi yun tama. Siguro espiritu ng pagiging mapagkumpetensya ng lalaki. Buisit na Sean. Noong nakaraan, pagkatapos kong magpanggap na aksidenteng na ipadala ang litrato sa poll, hindi ako pinansin ni Rosalinda. Siguro dahil masyado kong mabilis binawi, hindi niya nakita. Ngayong pagkakataon, kailangan kong magtagumpay. Sa ganito, magkakasundo na ang lahat. Noong ako'y binubuli sa eskwelahan, si Stella lang ang handang tumulong sa akin. Para kay Stella, gagawin ko ang lahat. Paano kung mag-alok ako ng sarili ko minsan? Sa pinakamalala, papakasalan ko si Rosalinda. Mas mabuti yon kaysa kay Liam. Si Liam hanggang ngayon, ay hindi pa rin nagbigay ng wastong kasal kay Rosalinda. Ituring na lang natin itong kabayaran para sa kanya. Rosalinda, nandito ka pala. Sin. Ano na naman ang ginagawa mo? Rosalinda, huwag kang aalis. May sakit ako, nakikita mo. Ayokong makita mo akong ganito kapangit ang itsura, kaya nga ako nagpanggap na ganito. Humiga ka na. Gagawa ako ng gamot para sa iyo. Hoy. Ang kalahating oras na malamig na shower na ito, nakakuha pa rin ng konting awa. Heto ang gamot mo. Natapos mo na ang gamot mo. Magpahinga kang mabuti. Kailangan ko nang umuwi. Rosalinda, huwag kang aalis. Medyo sumasakit ang tiyan ko. Pwede bang magluto ka ng lugaw para sa akin? CJ. Yung bote ng tubig na binigay niya sa akin. Ay nako, ay nako, ay nako.
Kumain ka ng lugaw. Kukuha ako ng ulam para sa iyo. Rosalinda, gusto ko. Pagkatapos, ako ang bahala sa'yo. Bahala? Paano ka magiging responsable? Sin, hindi ko inaasahan. Nagagawin mo ito para kay Stella. Dapat hindi ako naging malambot ang puso sa'yo kanina. Stella, Karapat-dapat kang anihin ang itinanim mo. Hindi ba't gusto mong gawin ang lahat para kay Stella? Kung gayon, igagrant ko ang hiling mo. Stella, may sakit ako. Pwede bang alagaan mo ako? Pwede bang alagaan mo ako? Sean. Sean, anong nangyari sa'yo? Rosalinda, ang sama ng pakiramdam ko. Sean, si Stella ito. Stella? Stella? Pasensya na, Stella. Stella, ako, hindi ko sinasadya. Ang sama ng pakiramdam ko. Sean, magtiis ka lang. Dadalin kita sa ospital. Stella, anong nangyari? Anong nangyari kay Sean? Hindi ko rin alam. Bigla na lang siyang nagkasakit. Parang, lito-lito siya buong oras. Stella, okay lang ako. Huwag kang mag-alala. Aayusin siya ng doktor. Bukas na ang birthday banquet. Handa na ba ang lahat? Ginoong Santiago, naayos na ang lahat. Tandaan mong ipasuot sa kanya ang gown. At saka, yung mga wedding dresses na pinili mo noon, ipasuot mo rin sa kanya. Mukhang malapit na talaga ang kasal, ni na Ginoong Santiago at Binibining Garcia. Opo, Ginoong Santiago, walang magkakamali. Binibining Reyes, nandito ka na pala. Katulong Cruz. Ano ang ibig sabihin nito? Itong dress. Ito'y custom-made ng isang designer. Pasensya na, Binibining Reyes. Ang gown na ito, sabi ni Liam sa akin ibinigay niya ito. Kaya, si Liam, habang kasal pa sa akin, ibinigay niya ang custom-made kong gown sa kanya, at pinapasuot pa sa kanya ng wedding dresses. Tama, Binibining Reyes, payo ko sa'yo, alam mo kung ano ang makakabuti sa'yo. Sige nga. Sana hindi ka magsisi. Ebidensya ng pagtataksil ng gagong iyon. Dagdagan pa ng 2. Ikaw na ang bagong Victoria. Ang binibini ng pamilyang Santiago ay laging may malambot na puso para kay Jason. Kung makikita niya, ang bracelet na ito sa kamay ko, dapat mas maging masaya ang boring na banquet na ito. Di ba sa tingin mo? HMM. Hindi masama. Oo nga pala, ngayon ang banquet ni Lolo Santiago. Gusto mo bang hatid kita? Hindi na, salamat. May kaibigan na susundo sa akin. Alam ko na ang tungkol sa gown. Kailangan mo ba ng tulong ko? Hindi. Kailangan mong kontrolin ang sarili mo. Kahit anong panganib ang harapin mo, hindi mo maaaring ibunyag ang relasyon natin. Pwede kitang tulungan talaga. Kailangan kong umasa sa sarili ko. Saka lang, ako'y makakapagbago ng aking orihinal na kapalaran. Kawawa naman si Rosalinda. Hindi ko alam kung paano. Napangasawa siya ni Liam. Eksakto, narinig ko probinsyana siya. Wala siyang kaunting asal. Amelia, paano nahulog ang loob ng kapatid mo sa kanya? Huwag kang magsalita ng kung ano-ano. Ang kapatid ko ay laging nagustuhan si Stella. Malaya siya at mapagbigay. Si Rosalinda ay isang probinsyana lang. Hoy, mag-ingat kayo sa mga sinasabi ninyo.
Si Rosalinda ang tagapagmana ng pamilyang Reyes. Sino ba kayo para husgahan siya? Ang gaganda ng suot ninyo. Pero nagsisichismisan kayo sa likod niya. Nakakadiri talaga. HMPH. Fiona. Alam kong gusto mo nang kunin si Rosalinda, pero hindi ko inasahan na magiging ganito ka protektibo sa kanya. Ikaw. Editor Reyes. Rosalinda, Pulse Aries ito ni Jason. Ninakaw mo ito. Ninakaw. Binibining Santiago, hindi ka pwedeng gumawa-gawa ng kwento. Akin ang pulseras na ito. Paano naging kay Jason ito? Ikaw. Nagsisinungaling ka. Kay Jason talaga ito. Ganito ba kayo tinuruan ng pamilyang Santiago? Manugang mo siya. Rosalinda, bakit ang tagal mo? Magsisimula na ang handaan. Anong pinagtatalunan ninyo ni Amelia? Liam, ninakaw niya ang Pulse Aries ni Jason. Bakit ka magnanakaw? Liam, nag-imbestiga ka ba? Siguradong sigurado ka na ninakaw niya. Ang Pulse Aries na ito, paano napunta sa'yo? Ginoong Cruz, meron ka rin bang kaparehong pulseras? Anong pagkakataon? Galing ito sa koleksyon ko. Hindi ko inasahang kapareho ng kay Ginoong Cruz. Binibining Reyes, ang Pulse Aries ni Jason, ay aking kinami at ibinigay sa kanya. Ito ay natatangi. Maaaring sinusubukan ni Jason iligtas ang mukha ni Binibining Reyes. Pero dapat pa rin itong ibalik sa tunay na may-ari. Binibining Garcia, sinabi mong ikaw mismo ang gumawa ng pulseras na ito. Kaya hayaan mo akong magtanong. Ilan ang butil nito? 21 butil. Ang sa akin ay 16 na butil lang. Ito ay iniwan sa akin ng aking ina. Hindi ito kay Ginoong Cruz. Nagdadahilan ka lang. Malinaw na kay Jason ang Pulse Aries na ito. Malamang, tinanggal mo ang 5 butil. At sinabing sa iyo. Rosalinda, sobrang nabigo ako sa'yo. Mabilis, isauli mo ang Pulse Aries kay Jason. Liam, ulitin ko. Ang pulseras na ito ay akin. Hindi ito kay Ginoong Cruz. PFFFT. Nagkataon lamang na ang doyan ng mundo ng Antigo, si Professor Garcia ay narito rin. Ang pulseras kong ito ay mismong gawa ng guro ni Professor Garcia, si Maestro Seymour. Maaari nating ipatingin kay Professor Garcia para patunayan ito. Ano? Gawa ng aking guro? Ito ay... Hindi ko inakala na sa buhay ko ay makikita ko ang isa pang koleksyon ng aking maestro. Profesor. Professor Garcia, nagkakamali ka ba? Ako mismo ang gumawa ng Pulse Aries na ito. Mayroon akong mga larawan bilang patunay. PFFFE. Anong klaseng pangit na ukit ito? Imitasyon lamang ng hugis. Walang detalye. Paano ito maihahambing sa gawa ng aking maestro? Talagang nag-ambisyon ka ng higit sa kaya mo. Nagmamalaki ka. Binibining Reyes, para sa Pulse Aries na ito, handang-handa akong magbayad ng anumang halaga, basta't handa ka lamang. Naipagbili ito sa akin. Professor Garcia, ang pulseras na ito ay mana ng pamilya mula sa aking ina. Talagang hindi ko ito ipagbibili sa iyo. Gayunpaman, handang-handa akong ipahiram ito sa iyo ng walang hanggan, para sa iyong pananaliksik. Salamat, Binibining Reyes. Talagang, pagsisikapan kong tularan ang galing ng aking maestro, at ipasa ito. Ang pagnanakaw ng galing ay itinuturing na masipag siguro, ngunit ang pagnanakaw ng damit ng iba, iyan ay problema sa pagkatao. Malinaw kung naaalala ang damit na ito. Ito ay ipinasadya para kay Rosalinda ni Maestro Chad. Leon, ang couture gown na ito ay hiniram sa amin ng brand dahil sa paggalang sa aking kapatid na si Liam para sa amin na isuot. Ito ay isang couture gown. Ang ilang mga tao, hindi nila kayang isuot ito. Leon, mali ka siguro. Maestro Chad, tama ba? Binibini. Paano mo naitaya na magsuot ng damit na aking dinisenyo? Maestro, hindi ba't dahil sa paggalang sa aking kapatid na si Liam na ipinahiram mo ang damit na ito sa amin? Liam Santiago. Hindi ko kilala ang taong iyon. Ang damit na ito ay ibinigay ko kay Binibining Reyes dahil mismo sa kanyang eleganteng pag-uugali. Binibining Reyes, huwag kang mag-alala. Tiyak na, makakamit mo ang katarungan. Ang buong pangyayaring ito ay tiyak na, banta ng iyong asawa sa'yo, para gawin ito, tama ba?
Ginamit ang iyong pangalan para maninlang at mandaya. Talagang sumusobra na si Liam. Ibinigay pa niya ang damit ng kanyang asawa sa ibang babae para isuot. Pinapasok ang ibang babae sa kanyang buhay. Hindi ba't napakapal na ng mukha niya? Eksakto. Hindi pwede ito. Binibining Reyes, maganda ka at mabait ang puso. Pwede mong piliing huwag silang pakialaman, ngunit ang aking mga damit. Talagang hindi ko papayag ang isuot ng isang taong walang klaseng tao. Ang aking brand ay hindi na muling magpapahiram ng anumang damit para sa iyong isuot. Ngayon, tanggalin mo ito agad. Rosalinda, ano ba talaga ang ginagawa mo? Bakit hindi mo linawin ang sarili mo? Linawin ang ano? Ang mga patakaran ni Maestro Chad ay hindi pwedeng sirain ng sinuman at ang bagay na ito. Naipaliwanag ko na kay Binibining Garcia, pero ayaw makinig ni Binibining Garcia. Stella, ang damit na ito ay ibinigay ni Maestro Chad. Sa akin, hindi mo ito pwedeng isuot. Akala ko nagbibiro lang siya. Tiyak na isang pagkakamali lang ito. Tatanggalin ko ito kaagad. Liam, ang iyong mahinang paghusga sa tao ay nagdulot sa Grupo Santiago ng napakalaking kliyente. Ako. Rosalinda, tungkol sa mga paghahanda para sa piging, gusto kitang kausapin. Leon, salamat sa pagtulong mo sa akin ngayon. Pero, maaari itong magdulot ng problema para sa iyo. Para sa aking asawa, walang anuman iyon. Salamat. Hindi madaling kausap si Stella. Ang mga tao ko ay kakaiba lang sa akin. Pumunta siya sa likod bahay para hanapin si Lolo. Tayo na, makinig tayo ng palihim. Makinig tayo ng palihim. Lolo, noong panahong iyon, akala ninyo ako ay sakim sa yaman at katayuan. Kaya ko nilapitan si Liam. Kaya naman pagkatapos kong magtapos ng high school, nag-aral ako sa ibang bansa. Ngayong ako'y nakabalik na. Ako na ang dapat na asawa ni Liam. Hindi ninyo siya pwedeng pilitin na makipagsama sa isang taong hindi niya mahal. Tama si Leon. Hindi ka sapat na kaaya-aya. Ano man ang mangyari, hindi ko hahayaang si Rosalinda ay magpatuloy sa pagpapasikat. Kailangan ko ng mas mataas na katayuan. Isang katayuan na magtutulak sa Lancaster Group tungo sa mas mataas na tagumpay. Paano kung ako si Victoria? Ano? Ikaw ang Victoria na, pinaghahanap ng husto ng pamilyang Lancaster. Dahil sa isang non-compete agreement, hindi ko magamit ang orihinal kong pangalan. Pagkatapos kong bumalik sa bansa, ngunit ako nga, ang henyong mekaniko, si Victoria. Ang kaso lang. Ngayon, Stella na lang ang tawag sa akin. Ang kapal ng mukha ni Stella? Ngunit, si Rosalinda ay buntis na sa anak ni Liam. Ituturing ko itong parang sarili kong anak. Mabuti. Tutulungan talaga kita na magdiborsyo sina Rosalinda at Liam at mapasa iyo ang batang ito. Ang daming ebidensya. Natatakot ako baka masiraan ng loob si Liam. Sasabihin mo ba kay Lolo? Hindi na kailangan. Hayaan silang magdiwang ng maaga. Balak ko sanang maghiwalay tayo ng maayos. Ngunit dahil gusto mong kunin ang bata at itapon ang ina, hindi na rin ako magpapakita ng anumang awa sa inyo. May plano ka? Panoorin mo na lang ako. Binibining Reyes, bakit? Mag-isa ka lang dito. Huwag mo nang problemahin iyan, Binibining Garcia. Binibining Reyes, ano ba ang gusto mong gawin? Lolo, Anong nangyari? Bakit ka ganyang nagpanik? si Stella at si Rosalinda, parehong nahulog sa hagdan. Ano? Si Stella? Pareho silang nahulog? Oo, Ang tanga talaga ng Stella na yan. Ni hindi niya magawa ang isang simpleng bagay, tulad ng pag-set up sa isang tao. Stella, ayos ka lang ba? Jason, bakit hindi mo tinutulungan si Rosalinda? Akala ko tutulungan mo siya. Rosalinda, Jason. Ang sakit ng ulo ko. Liam. Hindi mo iniligtas ang sarili mong asawa, pero ibang babae ang minadali mong sagipin. Mas banal ka pa sa santo, kahit sila, hindi ganoon ka mabait tulad mo.
Rosalinda, matanda ka na. Hindi ka ba pwedeng maging mas maingat? Hindi pa ako nakakita ng ganyan. Lalaking ng babae tapos sisipa sa asawa. Leon, huwag mong hayaang lokohin ka ni Rosalinda. Ako ang nakakita mismo. Siya ang nagtulak kay Stella sa hagdan. Kung may sira ang mata mo, magpatingin ka sa ospital. Kahit alam ni Stella na siya ang kabit, hindi dapat siya tinulak ni Rosalinda. Ano naman kung tinulak ko siya? Ang taong alam na alam. Nakabit, karapat dapat yan. Tama na. Ang usaping ito ay, lalong lumalala ngayon. Kailangan kong linawin. Ang isang bagay para sa lahat, si Liam at Stella ay hindi magkasintahan. Puro lamang. Profesional na relasyon ang meron sila. Lolo Santiago, ano ang ibig sabihin nito? Siya, ang pinag-uusap ang punong konsultant ng Santiago Motors. Henyong mekaniko, binibining Victoria. Ano? Victoria? Si Stella yun? Anyway, magsimula na ang palabas. Array. Liam. Masakit na masakit ang ulo ko. Doktor, bilasan mo, tingnan mo kung ano ang nangyayari. Halika. Mahina ang katawan ni Binibining Garcia, nahulog lang siya sa hagdan. Natatakot ako baka mayroon siyang punit sa pelvis. Malamang hindi na siya magkakaanak sa hinaharap. Isa kang milagrosong doktor. Hindi ko pa naririnig na ang pagkahulog sa hagdan ay mas epektibo pa kaysa sa pagpapatubal ligation. Ginoong Santiago. Hindi ko alam kung bakit kayong lahat ay galit sa akin. Pero simula noong bata pa ako, may sakit ang tatay ko. Nag-asawang muli ang nanay ko. Ang tanging hiniling ko lang ay isang kumpletong pamilya. Bakit hindi mo nalang kunin ang pagkaarte mo at gumawa ng maikling drama? Ikaw ang perpektong larawan ng isang mapagkunwaring santa. Nako, Stella, ang kahabag-habag na bata, dahil si Rosalinda ang may kasalanan nito. Dapat bayaran siya ni Rosalinda sa pamamagitan ng iyong anak. Ang iyong pag-uugali ay hindi dalisay. Hindi ka nakarapat-dapat na maging asawa ni Liam. Lolo, ano ang sinabi mo? Ito lahat ay dahil sa iyo. Ang aming pamilyang Santiago ay hindi pwedeng walang tagapagmana. Stella, hindi ba dapat magpaliwanag ka? Huwag kang lalapit sa kanya. Sigurado ba kayong lahat na si Rosalinda ang nagtulak sa kanya? Ang nakita ng aking mga mata ay si Stella ang tumulak kay Rosalinda. Leon, madaling magsalita. Malinaw kong nakita mismo, si Rosalinda ang nagtulak kay Stella pababa sa hagdan. Mayroon akong video na ebidensya. May video akong ebidensya. Ang babaeng manipulatibong ito, hindi ako makapaniwala na siya pa ang unang nagpanggap na biktima. Peke ang videong ito. Isang manipulatibong kabit na gustong ipitin ng asawa para mapalitan ito. Nakakadiri. Fiona, ingatan mo ang iyong mga salita. Siguro mayroon lang pagkakamali dito. Liam, mahalaga kay Lolo ang pagkakakilanlan ni Victoria. Hindi ako kasing galing niya. Tayo'y maghiwalay na. Stella, ano ba talaga ang nangyari? Hindi ko rin alam. Sumasakit ang ulo ko noon. Baka aksidente lang. Liam, sandali lang pagkakamali ni Binibining Garcia ang nangyari. Si Rosalinda ay miyembro din ng pamilyang Santiago. Dapat kang maging mapagbigay. Kung hindi ka sana nakatayo sa may hagdanan, hindi sana nadulas si Binibining Garcia. Humingi ka ng tawad kay Binibining Garcia. Lolo Santiago. Ang iyong taktika ng pagbaluktot ng nakasulat sa papel ay masyadong mahina. Matanda ka na. Nagsisinungaling ka pa rin ng harapan. CJ, gagawin ko ang gusto ni Lolo. Sa totoo lang, mahal ni Stella si Liam, kaya niya ako ipinagkakanulo. Hindi mo na kailangang magpakapagod pa. Pagkatapos ng lahat, ang dating pag-ibig ni Liam ay ikaw. Mahalaga kay Lolo ang pagkakakilanlan ni Victoria. Kayo ang tunay na magkasintahan. Gagawin ko ang iyong hiling. Liam, magdiborsyo na tayo. Anong karapatan mo para hiwalayan ako? Dahil hindi mo naman ako minahal. Dahil ikinasal ka lang sa akin. Para lang galitin si Stella na umuwi.
Si Stella lang ang mahal ko. Ang pakakasal sa'yo ay paraan lang para mapabalik si Stella. Ngayong bumalik na si Stella, wala ka ng silbi. Galit lang ba ang mga sinabi mo noon? Ganoon ba? E paano mo ipapaliwanag ang pagbibigay ng gown na ipinagawa ko kay Stella at ang pag-utos sa assistant mo na pumili siya ng damit pangkasal? Hindi ko inutos ang ganoon. May hindi tayo pagkakaintindihan. Kaya, Liam, habang kasal ka sa akin, ibinigay mo ang gown ko sa kanya at pinasuot mo pa siya ng wedding dresses. Binibining Reyes, sa kalagayan mo ngayon, mas mabuting, maging makatwiran ka na lang. Si Binibining Garcia ang tunay na pag-ibig ni Ginoong Santiago. Uulitin ko, hindi ko inayos ito. Ayos lang, Ginoong Liam Santiago. Maaaring itanggi ang mga audio recording. Pero ang kontratang nakasulat sa papel ay hindi matatanggi. Pumirma tayo ng prenuptial agreement. Hindi ako dapat manghimasok sa anumang ari-arian ng pamilyang Santiago. At kung maghihiwalay tayo, kailangan kong umalis ng walang dala. Heto ang kasunduan sa paghihiwalay at ang mga gastos at transaksyon ni Rosalinda sa nakaraang 3 buwan. Huwag kang mag-alala. Kahit na nakatira ako sa bahay ng mag-asawa, lahat ng pagkain, damit, at pang-araw-araw na pangangailangan ko ay hati tayong 5-0. Nakalakip ang lahat ng records ng bayad para suriin ni Ginoong Liam Santiago anumang oras. Hindi ako pumirma ng ganoong kasunduan. Ito si Lolo. Takot na agawin ko ang ari-arian ng pamilyang Santiago. Kaya pinapirma niya ako ng pribado. Nakalagay pa ang personal na pirma ni Lolo. Rosalinda, lumampas ka na. Ako, lumampas? Paano ako makakapantay sa kabastusan mo, Lolo Santiago? Pagkatapos ng lahat, ang pakana na mahulog si Stella. Sa hagdanan ay, ikaw mismo ang nag-ayos. Hindi ba't lahat iyon ay para lang? Panatilihin ang anak, itapon ang ina? Nagsasalita ka ng kung ano-ano. Ganoon ba? Mabuti, tutulungan talaga kita na makipaghiwalay sina Rosalinda at Liam at mapanatili ang bata. Naku po, ang pamilya Santiago ay talagang walang hiya. Ang Lolo Santiago ay tunay na kaiya-hiya. Ganito ang trato sa kanyang sariling manugang na babae dahil lang kay Victoria. Lolo, hindi kita sinisisi. Dati dahil kay Liam. Ako ay handang tiisin ang hindi pantay na kasunduan. Pero ngayon, gusto mong ibigay ang ating anak kay Liam para kumpletuhin ang kwento niya sa nawala. Ayaw ko. Rosalinda, hindi ganoon ang nangyayari. Lahat maging saksi kayo ngayon. Si Liam ang unang nangaliwa. Pagkatapos, gusto ni Lolo Santiago na panatilihin ang anak, itapon ang ina. Ang pamilya Santiago ay hindi makatarungan. Mula ngayon, wala nang kinalaman sa isa't isa si Liam at ako. At ang pamilya Santiago at ako ay maghihiwalay na ng landas. Lolo, una mong gusto na manatili si Rosalinda sa pamilya Santiago dahil sa bata sa kanyang sinapupunan. Ito ay para tuparin ang pangako sa pagitan namin ni Liam, ang unang magkakaroon ng anak, ang magkakaroon ng karapatan sa mana. Ngayon, lahat ay nasayang. Mula ngayon, kami ni Liam ay patas na makikipagkumpetensya para sa mana. Ano ang sinabi mo? Ipaliwanag mo. Kayo ay lahat bulag at tanga. Sige at, magpakaalipin kayo sa inyong minamahal na santo. Magsisisi rin kayo sa bandang huli. Nagawa kong makipaghiwalay sina Rosalinda at Liam. Pero bakit parang pusong wasak ang nararamdaman ko? Hindi, pagkakasala lang siguro ito. Sa pinakamasamang pangyayari, pakakasalan ko si Rosalinda. Tungkol sa nangyari ngayon, kung may isa man sa inyo ang magsabi kahit isang salita nito, pangako ko sa inyo, makikita ninyo ang kayang gawin ng mga Santiago. Rosalinda, ginagawa mo ba ito? Dahil natatakot kang sisihin ka ni Lolo sa pekeng pagbubuntis. Hindi ba? Hindi na kailangan to. Isasama kita para magpaliwanag sa kanya. Dati, natatakot nga ako na malaman ni Lolo Santiago ang tungkol sa peking pagbubuntis ko. Pero pagkatapos, iisa lang ang layunin ko. Na makipaghiwalay sa taong hindi ko mahal. Sakay ka. Bakit ka nandito sa labas? Ihahatid kita pauwi. Pero yung handaan ni Lolo, hindi ba bastos na umalis na lang ng ganito? Hindi sulit ang mga nakakainip na handaang yon. Kaysa makipag-usap sa mga mapagkunwaring bisita, mas gusto kitang ihatid pauwi. Salamat, Ginoong Santiago. Nakipaghiwalay ka na kay Liam. Yan ang tawag niya sa akin. Pwede mo na lang akong tawaging Leon. Salamat, Leon. Maligayang paglaya. Eldeneth. Nakapagaan ka ng manamit. Hindi ka ba natatakot magkasipon? Bakit ka napakaaga dito ngayon?
Bukas, pupunta tayo sa munisipyo para kumuha ng sertipiko ng kasal. Bakit nagmamadali? Hindi ba gusto mo ng magkaanak? Gusto kong matupad agad ang pangarap mo para sa akin. Sa totoo lang, hindi ko na gaanong kailangan yon. Pero, gusto ko. Maligayang bati sa pagiging punong konsultant ng Santiago Motors. Talaga. Salamat. Pero may tanong ako palagi. Dahil ikaw si Victoria. Bakit hindi mo sinabi sa akin? Gusto ko lang sanang magbigay sorpresa. Liam, kailan mo balak hiwalayan si Rosalinda? Dahil sa mandatory cooling off period, aabutin ng hindi bababa sa 1 buwan. At kahit maghiwalay kami, hindi kami agad-agad magpapakasal. May reputasyon pa rin dapat pangalagaan ng pamilya Santiago. Liam, hindi yun ang ibig kong sabihin. Ang ibig ko lang sabihin, ayokong matawag pang kabit. Wala naman tayong ginagawang masama. Kaya bakit kailangang sirain ako ni Rosalinda? Sige, trabaho muna ang importante. Malapit na. Ikaw ang magre-representa sa Lancaster Group sa World Mechanics Grand Prix. Huwag mong isipin ang hiwalayan. Liam, hindi kita pinipilit na makipaghiwalay. Ang ibig ko lang sabihin, kanina, pinasama mo sa akin ang assistant mo para magsukat ng wedding dresses. Akala ko, gusto mo ring mas mapabilis ang pagsasama natin. Pero huwag kang mag-alala, maghahanda ako ng mabuti para sa kompetisyon. Pagdating ng panahon, tiyak na mananalo ako ng Mechanics Grand Prix Award para sa Lancaster Group. Ginoong Santiago, tinawag ninyo ako? May iba pa akong gagawin. Umalis ka muna. Sige. Paano mo ito nagulo? Sinabi ko sa iyong pumili ng damit pangkasal para kay Rosalinda. Bakit para kay Stella ang pinili mo? Hindi ba't palagi kayong kasama ni Binibining Garcia nitong mga nakaraang araw? Akala ko, ano ang akala mo? Wala ka bang bibig? Hindi ka ba makatanong kung hindi mo naiintindihan? Huling babala na ito sa'yo. Kung mali ang pagkakaintindi mo sa gusto ko ulit, agad-agad kang tatanggalin. Pasensya na, Ginoong Santiago. Kaya, hahanap ba ako ng ibang damit pangkasal para kay Binibining Reyes? Hindi na kailangan. Lumabas ka. Opo, Ginoong Santiago. Liam, hindi ka naman talaga nahulog sa pang-aakit ni Rosalinda, di ba? Kasal na kami ni Leon. Nakalaya na ako kay Liam. Malaya na sa itinakdang kapalaran ko. At siya, mukhang napakabuti rin. Ang tinitigan mo naman ang asawa mo. Ang gwapo. Kailan pa naging ganito kabirong tao si Leon? Lumalandi lang ako sa asawa ko. Tigilan mo nga ang pagbibiro. Saan tayo pupunta ngayon? Mag-propose, magpa-picture, at ipagkalat sa social media. Ano? Rosalinda, mula nang unang makita kita, na-in love na ako sa'yo. Pagkatapos, sa tulay ng daang bilis ng ilog likuan, ikaw ang nagligtas sa akin. Sa sandaling iyon, nagpasya na ako. Ang buhay ko ay sa'yo na. Ipinapangako ko, kahit anong mangyari sa hinaharap, palagi akong nasa tabi mo. Pakakasalan mo ba ako? Nag-post na siya sa social media para opisyal na. Buti na lang natakpan ang mukha ko. Kung hindi, sasakupin ako ng mga reporter. Maligayang bati. Malinaw naman na nairehistro na ang kasal natin. Bakit parang nagtatagong relasyon tayo? Rosalinda, tanggol ka na. Bakit? Hindi mo ba alam? Si Stella na ngayon, ang henyong mekanikong si Victoria. At siya ang punong consultant ng Grupo Santiago. Dagdag pa, siya ang magre-representa sa Grupo Santiago sa World Mechanics Grand Prix. Gusto siyang i-interview ng magazine namin. Pero ikaw, ininsulto mo siya. At nakuha ko ang eksklusibong interview sa kanya. Rosalinda, talagang pasensya na.
Pero kamakailan lang ay nakasiguro si Yvonne ng interview kay Jason. Espesipikong pinangalanan ni Stella si Yvonne ang gawin ang eksklusibong interview para sa World Mechanics Grand Prix. Kaya ngayon, si Yvonne na ang associate editor. Naiintindihan ko. Tanggalin mo ako. At kapalit ay makakakuha ka ng interview kay Stella. Magandang deal iyan. Maligayang pagtatanghal bilang associate editor. Oh, tama. Malapit nang makalabas si Leo. Inaasahan kong uwi ka. Uuwi na ako. Hindi ako natatakot sa isang asong gala na tulad mo. Leon, pwede ba kitang pakiusapan ng isang bagay? Gusto kong si Thomas Santos ay umalis ng walang-wala. Handa na ang lahat. Kasunod sila ngayon, ng mga tagubili ng master, gumagawa ng sanggol sa atik. Kapag nakuha na natin ang ebidensya, walang-wala nang maiiwan kay Thomas. Leon, salamat. Asawa kita. Tinutulungan ko lang ang biyanang babae kong maglinis ng bakuran. Walang anuman yan. Hello. Binibining Reyes. Hello, ako si Fiona Reyes, Editor-in-Chief ng StyleSpeak. Ako si Fiona Reyes, Editor-in-Chief ng StyleSpeak. Narinig kong natanggal ka sa KVI Magazine. Binibining Reyes, iniisip ko kung handa ka bang sumali sa aming magazine. Maaari naming ialok sa iyo ng sweldo na 5 beses na mas mataas kaysa sa dati mong kinikita. Ginang Reyes, hindi ba ninyo alam na natanggal ako dahil na-offend ko si Victoria? Kaya nga ako tinanggal ng iye. Naniniwala ako sa talento at integridad ni Binibining Reyes. Naniniwala ako sa talento at integridad ni Binibining Reyes. Hindi ko lang alam kung handa si Binibining Reyes na bigyan kami ng pagkakataong ito. Salamat sa inyong kabutihan, Ginang Reyes, pero nagdesisyon na akong magpalit ng karera. Sayang naman. Ginang Reyes, nagtataka ako kung interesado ka sa racer mula sa World Mechanics Grand Prix ngayong taon. Si Chase Fernandez, interesado ka ba sa isang eksklusibong panayam sa kanya? Siyempre naman. Ang problema, ang aming magazine ay wala man lang imbitasyon sa World Mechanics Grand Prix. Padadalhan kita ng imbitasyon sa lalong madaling panahon. Tara na. Elvenet, Nakatanggap nga ako ng imbitasyon. Ang tanga-tanga ni Gina. Salamat sa imbitasyon, Binibining Reyes. World Mechanics Grand Prix. Parating na ako. Ano? Ang KVI magazine ko, bilang isa sa top 5 na fashion magazine, hindi man lang makakuha ng imbitasyon sa World Mechanics Grand Prix. Ang StyleSpeak, yang magazine na nasa ilalim, paano sila nakakuha? Yvonne, hindi ba't ikaw ang tagapagmana ng pamilyang Reyes, at ikaw at si Victoria, ay napakaganda ng relasyon, tiyak na matutulungan mo akong makakuha ng imbitasyon, di ba? Susubukan ko. ngayon, makakamit ko ang hustisya para sa aking ina. Ano man ang mangyari, kasama kita. Salamat. Ginoong Santiago, handa na ang lahat. Nauunawaan ko. Tara na. Bumalik ka? Leo, may tanong ako sa iyo. Sagutin mo ako ng totoo. Alam mo ba ang tungkol kay Thomas at Yara? Ilang taon nang nakarete sa kama ang ina dahil sa sakit. Bilang anak niya, wala ka bang anumang pakikiramay sa paghihirap ng ama? Ginoong Leon Santiago, ikaw. Para sa isang anak ng yaya, wala ka talagang kahihiyan. Kaya alam mo pala lahat. Mula ngayon, hindi ka na aking kapatid. At hindi rin anak ng aking ina. Mula ngayon, ako ang magmamana ng ari-arian ng pamilya Reyes. Gawin mo ang gusto mo. Ganoon pa man, ang pamilya Reyes ngayon ay isang walang laman na lamang. Ikaw lang, ang mag-iisip na ito ay pinag-aagawan. Kaya alam mo rin na si Thomas ay palihim na inililipat ang mga ari-arian ng pamilya Reyes. Alam mo ang lahat ng ito, hindi ka karapat dapat maging anak. CJ, ngayon pati ang iyong utang ay babayaran. Hindi ka ba magdiriwang para sa pag-promote ni Yvonne? Sige, bilisan mo. Leon, Bilisan mo at ayusin ang mga bagay. kailangan ko bang? Ulitin ang aking sarili.
Sige, sige. Aayusin ko na ito ngayon. Leo. Paano mo nalaman? Gusto kitang bigyan ng sorpresa. Yvonne, maligayang bati sa pagiging bagong associate editor. Hindi lang kita binabati sa pagiging associate editor. Binabati rin kita, at si Ginang Santos sa pagkatanggal sa trabaho. Naiinggit ka sa akin dahil ako ang naging associate editor, kaya ko yang tiisin. Pero ang nanay ko ay naging yaya, sa bahay ninyo sa loob ng 15 taon. 15 taon siyang naglingkod sa pamilya ninyo. Naglingkod sa amin sa loob ng 15 taon, o kinamkam ang tahanan namin sa loob ng 15 taon. Kung hahayaan ko pang manatili kayo, baka sakupin ninyo ang lahat at tuluyang ubusin ang pamilyang Reyes. Leo, Rosalinda, may misunderstanding na naman ba? Misunderstanding. Walang misunderstanding. Maaaring romantiko ang liwanag ng kandila, pero madaling masunog. Kaya ngayon, hayaan nating sunugin ang apoy na ito. Ang lahat ng misunderstanding, hanggang sa wala nang matira. Rosalinda, huwag kang masyadong mayabang. Huwag mong isipin na pwede kang gamanito dahil lang may bakang ka. Takbo. Rosalinda, ikaw ba ang naglagay ng apoy na ito? Ano ang gusto mong gawin? Huwag kayong magbintang ng walang basehan, kayo ang naglagay ng mga kandilang ito. Leon, ikaw. Tatay. Matibay pa rin si Ginoong Santos. Kadiliman lang ang dumating, at hindi na siya naghintay para makipag-intimate sa katulong. Nanay. Paano mo nagawa ito sa nanay ko? Noon, mahirap ka at nakapangasawa ka sa pamilya Reyes. Lumaban ang nanay ko sa lahat ng pagtutol. Itinulak ka sa posisyon ng isisi ng Grupo Reyes. Ginang Santos, noon, ikaw at ang anak mo ay namamali mo sa pintuan ko. Nakikiusap sa nanay ko na kayo'y tanggapin. Ngayon, nasa bahay ng nanay ko kayong dalawa. Nakikipag-illicit affair sa tatay ko. Rosalinda, hindi pa ba sapat ang eksena mo? Nagmamahalan si tatay at si Ginang Santos. Paano naging marumi ang pakinggan mula sa'yo? Sabihin mo ulit iyon, binibigyang katwiran ba ng mga salita mo? Ang 9 na buwan ng pagbubuntis ng nanay ko, nasa ibang bansa pa ang nanay ko. Thomas, ito ang tinatawag na pakikiapid. Hindi mo ba naiintindihan? Nakuha ko na ang ebidensya ng pakikiapid ninyo. Ginoong Santos, gusto mo bang umalis ng walang dala? Ginoong Leon Santiago. Paninirang puri ang ginagawa mo. Ginoong Santiago, naapula na ang sunog. May naiwang kahon sa ilalim ng kisame. Ito ang ebidensya ng panunuhol ni Lolo Santiago. Thomas Santos, inubos mo talaga ang Grupo Reyes, habang wala ang nanay ko. Sige, sige, naiintindihan ko na. Kayong dalawa, nagtutulungan. Gusto lang ninyo akong umalis ng walang dala, di ba? Walang utang na loob na anak, ipinadala kita sa pamilya Santiago. Hindi para bumalik ka at maghiganti sa akin. Ano naman kung naiintindihan mo na ngayon? Konklusibo na ang ebidensya ng pakikiapid mo. At ang ebidensya ng paglustay mo sa Grupo Reyes ay ipapadala din sa pulisya. Gugugol mo ang natitira mong buhay sa bilangguan. Tomas Santos, sangkot ka sa krimen sa ekonomiya. Sumama ka sa amin. Hindi ninyo pwedeng kunin ang tatay ko. Rosalinda, walang utang na loob. Hindi mo pwedeng gawin ito kay tatay. Sandali lang. Anak ko, alam kong nagkamali ako. Sisiguraduhin kong alagaan ka ng mabuti, pati na rin ang nanay mo. Patawarin mo na lang ako ngayon. Nagsimula ang sunog na ito noong nagdiriwang siya, kasama si Yvonne. Pinaghihinalaan kong sinadya niyang magpaningas. Pulis, pakikuha na po siya, para imbestigahan din. Rosalinda, ikaw, paninirang puri ang ginagawa mo sa akin. Baliw ka ba? Kapatid mo siya. Oo. Dalhin niyo na siya. Rosalinda, Rosalinda, hindi pwede. Rosalinda. Walang utang na loob. Habang may buhay, may pag-asa. Hintayin mo lang. Yvonne, umalis na tayo. Alam ko, na binilhan ka ni Tomas ng bahay, pero bahagi iyon ng ari-arian ng mag-asawa. Napaghahasyan niya at ni Mama, kukuha ako ng abogado para idemanda at mabawi iyon. Iminumungkahi kong, umalis ka na ng mas maaga, para maiwasan ang kahihiyan. Na mapalayas. Ikaw. Yvonne, umalis na tayo. Ginoong Santiago. Isang regalo para ipagdiwang ang iyong bagong simula. Ano ito? Isang imbitasyon bilang punong consultant ng Zenith Corporation. Henyong mekaniko na si Victoria. Iniisip ko kung may karangalan ang Zenith Corporation na
Paano mo nalaman ang tunay kong pagkatao? Ang Zenith Corporation ay isang sponsor ng Mechanics Grand Prix. May access kami sa mga pinakamahusay na mekaniko. Isa si Chase sa kanila. Marami siyang ipinakita sa akin na mga larawan ni Victoria. Ah, ganoon pala. Si Chase Fernandez nga ay isa sa ilang nakakaalam ng tunay kong pagkatao. Lalo akong naiinip kapag sa wakas ay sumulpot ka. Sa Grand Prix bilang punong consultant ng kliyente, anong klaseng ekspresyon ang lalabas? Sa mukha ni Liam, paano naman si Stella? Paano siya makakaharap? Ang tunay na Victoria, talagang matatakot sila ng husto. Dapat ay mag-ayos ka ng mga ekstra para sa akin. Para sabihing tapos na ang 3 taon na kasunduan. Maligayang pagbabalik, Dragon King, kung kailangan mo. Iayos ko iyan para sa'yo. Upo. Nandito na si Liam. Ngayon, inanyayahan namin si Stella para pag-usapan ang kasal ninyo. Oo, Liam. Kailan mo ididiborsyo si Rosalinda? Hindi mo kami pwedeng biguin. Stella, hindi mo kami pwedeng biguin. Lalo na si Stella. Hindi pa kami diborsyado ni Rosalinda. Asawa mo pa rin siya. Kaya bilisan mo at idiborsyo mo siya. Hindi natin pwedeng pabayaan si Stella. Ang iwan ng isang babae ng walang kasiguruhan ay hindi tama sa pamilyang Santiago. Lolo, huwag niyo pong pahirapan si Liam. Kailangan kong tapusin ang kompetisyon, pero hindi rin pwedeng antalahin ito. Gusto mo bang si Leon ang magmana sa Santiago Group? Nakalimutan mo na ba ang handaan sa kaarawan? Pakasalan mo na si Stella at magkaanak kayo. Ako na ang bahala sa mga bagay-bagay. Bastos ka. Para sa ikabubuti mo ito. Liam, akin ka lang. Rosalinda, hello. Nasaan ka? Bakit wala ka sa silid tulugan? Liam Santiago, hindi tayo nagpakasal. Anong silid tulugan? Ano bang pinagsasabi mo? Liam, akin ka lang. Rosalinda. Hello. Nasaan ka? Bakit wala ka sa suite natin? Liam, hindi tayo nagpakasal. Anong sweet? Ano bang pinagsasabi mo? Ano ang ibig mong sabihin? Literal na kung ano ang sinabi ko. Huminahon ka. Alam kong galit ka pa rin sa akin. Maaari kong ipaliwanag ang lahat sa iyo. Hindi na kailangan. Hindi mo na kailangang magpaliwanag sa akin. Ang tatak sa sertipiko ng kasal natin ay gawa sa karot. Liam, ang babaeng dating ako ay tunay na nagmahal sa iyo. Para sa iyo, pipirma siya ng prenuptial agreement. Gagawa siya ng peking sertipiko ng kasal. Pero sa kasamaang palad, hindi ako si Rosalinda. Rosalinda. Masaya ba ito? Masaya bang ganyanin mo ako? Pinakasalan kita. Pananagutan kita. Ang may problema sa iyo ngayon ay ang matandang iyon. Alam kong walang problema. Matutulungan kitang ayusin ang lahat. Huwag kang magalit. Makinig ka sa akin. Sabihin mo kung nasaan ka. Pwede ba kitang sunduin? Lahat ng sinabi ko ay totoo. Mula simula hanggang katapusan. Malinis ang record mo sa pag-aasawa. Maligayang bati, Liam Santiago. Sa wakas, nakalaya ka na sa akin. Hindi, Rosalinda, ikaw. Impossible. Malinaw na may sertipiko tayo ng kasal. Bakit mo? Bakit mo ako niloko? Malinaw na nagmahal ka sa akin ng napakatagal. Rosalinda, nawala na ba talaga kita? Rosalinda, nawala na ba talaga kita? Rosalinda, sikat na sikat ka pa rin. Pagkatapos ng ilang taon kahit hindi ka nagpapakita, may gumagaya sa'yo. Batang pasaway, walang respeto. Gusto mong sumakay? Gusto ko. Rosalinda, hindi ka na supporting karakter ng sinuman. Simula ngayon, ikaw lang ang magiging ikaw. Stella, ang galing mo. Nakuha mo talaga ang imbitasyon ng Zenith Corporation at nag-arrange ka pa ng live broadcast. Hindi makakakuha si Rosalinda ng ganitong treatment sa buhay niya. Narinig ko na malapit ng punong consultant ng Zenith Corporation. Sasanduan tayo.
Nandito ka na rin. Tara na, pasok na tayo. Hoy, Rosalinda. Hindi kita maaalis. Ano, sinusubukan mong makisali sa eksklusibong event na ito. Wala ang pangalan mo sa aming mga imbitasyon. Kaya, hindi ka pa rin papasok ngayon, ano? Rosalinda, naghihintay kami para sa Zenith Corporation's punong konsultant. Walang paraan para makapasok ka ng palihim. Kung gusto mong pumasok, bumili ka ng tiket at gamitin ang pampublikong pasukan. CJ, maghintay kayong dalawa dito. Mauna na ako. Hoy, sino sa tingin mo ang niloloko mo? Hindi mo ba sinabing wala ka nang kinalaman sa pamilyang Santiago? Sinusubukan mo pa ring makisali sa kanila, walang hiya. Aba, hindi ba si Rosalinda yan? Dito ka rin para makisawsaw sa hype ng Mechanics Grand Prix. Payo ko sa'yo, humingi ka ng tawad kay Stella, baka sakaling makakuha ka pa ng imbitasyon. Gina, ang galing mo palang mag-imbestiga. Pero hindi na kailangan ng paumanhin. Sa totoo lang, mas mahalaga ang imbitasyon ko kaysa sa iba. Gina, kung gusto mo ng kape, ikaw ang bumili. Rosalinda, dating boss mo pa rin ako. Kung ganyan ang trato mo sakin, hindi ka ba natatakot na ma-blacklist kita? Rosalinda. Siya yung dating boss na naninipan ng taong nasa ibaba, sinusunog ang tulay, at taksil para sa sariling kapakanan. Ano? Ngayon gusto mo na namang sumipsip sa kapatid ko? Sinong tinatawag mong walang hiya? Chase Fernandez. Ginoong Fernandez, ako si Gina Ramos, Editor-in-Chief ng KVI Magazine. Marami na akong narinig tungkol sa'yo. Ang aming KVI Magazine ay isang nangungunang fashion magazine sa industriya at nakipagtulungan na kami sa maraming sikat na celebrities. Ginoong Fernandez, ang aming magazine ay nais kayong imbitahan para sa isang eksklusibong panayam. Interesado po ba kayo? Hindi ako nakikipagtulungan sa mga walang hiya. Rosalinda, tara na. Kahit ano pa ang mangyari, sikat kang kalahok ngayon. Dapat alagaan mo ang imahe mo sa labas. At magtayo ng mabuting reputasyon sa publiko. Gets, Rosalinda. Paano naging ganito ka-close si Rosalinda sa sikat na race car driver, si Chase? Ginoong Fernandez. Tinanggihan mo ba ang imbitasyon ng aming magazine? Dahil sa sinabi sa'yo ni Rosalinda, nagpakalat ba siya ng maling akala? Siya ba ang nagpakalat ng maling akala? May hindi pagkakaunawaan talaga sa pagitan ko at ni Rosalinda. Pero kung ikaw, dahil may masamang sinabi si Rosalinda tungkol sa KVI at tumanggi sa imbitasyon ng isang namungunang magazine, magdudusa ka talaga. Kalahating buwan na ang nakalipas, inimbita ako ni Rosalinda sa ngalan ng KVI. Sabi niya, may mabuti siyang boss. Kung aalis siya sa trabaho, maaapektuhan ito. Kaya balak niyang gamitin ang eksklusibong interview ko para bumawi sa performance. Paano nangyari yun? Tingnan mong mabuti, ito ang chat history ko sa kapatid ko. Nakakalungkot naman. Noon pa lang, nang anunsyohan ng ang Grupo Santiago, si Victoria bilang kanilang konsultant. Ang editor-in-chief na ito, si Gina, para makuha ang eksklusibong interview niya, tinanggal ang kapatid ko, tinanggal si Rosalinda. Tama ba ako, Gina? Tara na, Chase. Ay, bumalik ka. Walang nakitang backer. Kaya bumalik ka na naman. Para makisawsaw sa imbitasyon namin. 'Di ba? Sayang. Papasok na ako. Baka nga, makapagpa-picture pa ako kasama ng sikat na kalahok, si Chase, mamaya. Kayo pala, ayaw pa rin. Mabuting sumama sa akin. Sa tingin ko, walang ibang chief consultant mula sa kliyente ang darating para sunduin kayo, maliban sa akin. Parang ikaw, ang chief consultant ng Zenith Corporation, ang dating mo. Kahit walang samando sa amin, makakapasok pa rin kami sa pasukan ng audience, gamit ang aming mga imbitasyon. Pero ikaw, hindi ka talaga makakapasok. Kayo ang hindi dumaan sa pasukan ng staff, wala yon sa akin. Anong nangyayari? Bakit sila makakapasok? Ang babaeng ito ay isang miyembro ng staff ng mechanics team, kaya natural lang na pwede siyang gumamit ng pasukan ng staff. Miyembro ng staff. Anong klaseng miyembro ng staff siya? Nandito lang siya para makikain at makainom. Amelia, tigilan mo na. Baka, modelo ng promo siya o kung ano. Modelo ng promo. Oo, sa kanyang pangangatawan, mukha nga siyang cheerleader. Ni hindi man lang alam ang lugar niya.
Arg! Binibining Garcia, Binibining Santiago, nagpaayos si Ginoong Santiago ng kwarto para sa inyong dalawa. Sundan ninyo ako. Hindi na kailangan, nakita ko na. Stella, tingnan mo, ang Victoria Lounge. Siyempre, si Liam, ang personal na nag-ayos ng kwartong ito para sa iyo. Ang bait-bait talaga ng kapatid ko sa iyo. Alam kong si Liam, hindi magagalit sa akin. Ito, hindi ito inayos si Ginoong Santiago. Baka nag-aalala si Ginoong Santiago na hindi ko ito maayos na asikasuhin at nagpaayos ng isa pang pribadong kwarto. Anong ginagawa mo rito? Hindi ko inaasahang. Mauuna kayo sa pila. Kung nandito na kayo, umupo kayo. Parang ikaw ang may-ari ng kwartong ito, ang dating ng sinasabi mo. Array. Ang sakit ng tiyan ko. Stella, may dala ka bang tissue? Nasa bag ko, ikaw na ang kumuha. Rosalinda, kapag lumabas ako, sisiguraduhin kong hindi ka mabubuhay dito. Stella, may panulat ka ba? May gusto akong isulat, patay na ang phone ko. Yung panulat na binigay sa akin ni Liam, nawala, tandang-tanda kong dala ko iyon. Ano? Ibig mong sabihin, binigay sa iyo ni Liam, yung panulat na nagkakahalaga ng $200,000. Nawala ang panulat. Sa kwartong ito, ang nandito lang ay, ang bag mo at ang kay Rosalinda. Rosalinda. Alam mo, di ba, nagaling sa kapatid ko ang panulat na iyon, yung ibinigay niya sa kanya, kaya pala ikaw ang nagtago ng panulat, di ba? Ay nako, kung para kay Binibining Reyes ang napiling damit pang kasal, di dapat noon pa, sa kanya na rin dapat ibinigay ang panulat na iyon. Amelia, huwag kang magsalita ng walang basehan, baka nahulog lang iyon kung saan. Mula simula hanggang katapusan, ikaw lang ang humawak ng bag ni Stella. Kung may gusto kang paghinalaan, di ba dapat ikaw muna ang paghinalaan mo? Sabi mo hindi mo kinuha, dedesisyonan mo ba akong maghalughog ng bag mo? Amelia, ang taong walang kasalanan, walang dapat ikatakot. Hindi ko ninakaw iyon. Siyempre, pwede mong halugugin. Pero paano kung hindi mo makita? HMPH, kung hindi ko makita, luluhod ako at tatawagin kitang boss. Sige, sinabi mo iyan. Halughugin mo na. Tingnan mo, ano ito? Akin ang panulat na ito. Itatangi mo pa ba? Katulong Cruz, halika rito, sabihin mo sa amin, hindi ba ito ang panulat na ibinigay ng kapatid ko kay Stella? Ito nga ang binili ni Ginoong Santiago, magkapareho ang estilo, pero ito ay para talaga. Kay Binibining Reyes, nako, Binibining Santiago, pakiusap, tumigil ka na sa paggulo, mamamatay ako sa'yo. Ano pa bang sasabihin mo? Tatawag ako ngayon din ng pulis, para arestuhin ka. Amelia, siguro mayroon lang, pagkakamali. Binibining Reyes, gusto mo lang ba? Tingnan ang panulat ko, at nakalimutang sabihin sa akin, kung gusto mo ito, pwede kong tanungin si Liam sa ibang araw, kung mayroong katulad nito. Stella, ang bait-bait mo talaga, HMPH, ang mga taong katulad niya, dapat ireklamo sa pulis at arestuhin. Ang panulat na ito ay sa akin, simulat sa pool. Ang sa akin ay pasadyang panulat. Iba ang disenyo nito, kaysa sa ibang modelo sa tindahan. Akala mo ba sa paggawa-gawa ng mga maliliit na detalye, mapapatunayan mong sayo, ang panulat na ito, sa tingin ko, hinahangaan mo pa rin ang kapatid ko, at gustong bumalik sa pamilya Santiago. Wala nang anumang relasyon, sa pagitan namin ni Liam. Kung magkakalat ka ulit ng chismis, ipapademanda kita sa abogado ko. Ikaw. Hinampus mo ako. Binibining Reyes, sobra na yan. Kahit may mali sa sinabi ni Amelia, hindi mo dapat siya sinaktan. Ito ang lounge ko. Hindi lang kayo pumasok ng walang paalam. Sinubukan mo pang agawin ang panulat ko. Hindi pa ako tumatawag ng pulis para arestuhin kayo. Napakapulit ko na nga. Dilat ang mga mata mo at tingnang mabuti. Nakasulat dito, Victoria's Lounge. Ito ay inihanda para sa henyong babae, si Stella Garcia. Ang panulat na ito ay kay Stella. Kung hindi ka tatawag ng pulis, ako ang tatawag para arestuhin ka. Amelia, hayaan mo na. Mas mabuting iwasan ang gulo kung maaari. Kalimutan na lang natin ito. Ayokong masira ang pangalan ni Binibining Reyes. Dahil lang sa isang panulat. Hindi mo kailangang magpanggap dito. Mukhang sigurado ka rin. Na sa'yo ang panulat na ito, di ba? Kaya gusto kong itanong, ano ang ebidensya mo?
Binibining Reyes, lagi namang para sa akin ang panulat na ito. Mula kay Liam, hindi ko kailangang mahulog sa bitag ng pagpapatunay sa sarili. Bata pa si Amelia, dapat tayo ang gamabay sa kanya, sa paglalakbay ng buhay. Bilang mga babae, dapat tayo'y magtulungan, hindi magsisihan, at lalong hindi dapat tayo mag-asal bruha sa harap ng nakababatang henerasyon. Binibining Garcia. Sobra ka na bang nagbabasa ng mga corny na self-help talk? Kapag wala ang chicken soup mo, hindi ka na ba makapagsalita? Tigilan mo ang pagbibintang. Stella, anong ebidensya mayroon ka na sa iyo ang panulat na ito? Siyempre may ebidensya ako. Dahil ang pangalan ko, ang nakaukit sa panulat na ito. Anong? Paano nangyari yun? Alam mo na pala simula't sapul tungkol sa panulat na ito, kaya naghanda ka ng kaparehong panulat. Ang panulat ni Stella ay dapat nasa bag mo pa rin. Tingnan mo. Nakita mo ba? Siguradong sigurado ka na ang bag ko ay tiyak na mailaman na. Panulat ni Stella, hindi ba't patunay yan na ikaw mismo ang naglagay nito sa bag ko? Paano nangyari yun? Ikaw ang kumuha ng panulat ni Stella. HMPH. Stella, huwag kang mag-alala. Ang panulat na ibinigay sa iyo ng kapatid ko ay tiyak na nakaukit ang pangalan mo. Tingnan mo. Binibining Santiago, ito, nakaukit pa rin ang pangalan ni Rosalinda. Paano ito nangyari? Ano ang nangyayari? Mukhang si Liam, talagang nagpadala ng regalo sa kaarawan ko. Ang Reg Along ipinadala ko, nagustuhan mo ba? Nakita kong binuksan mo na. Tapos na, ano ba ang nagawa ko? Mukhang kailangan kong magsumite ng aking resignation pagbalik ko. Bakit ang daming tao? Rosalinda. Malapit na ang oras para magpalit ka. Ikaw na ang susunod na papasok. Ikaw si Chase Fernandez, ang racer. Kilala mo si Rosalinda. Ano ang ginagawa mo at hinahanap mo siya? May problema ba sa paghahanap ko kay Rosalinda para sa kanyang pagpapalit ng damit? Walang hiya kang babae. Nagpunta ka pa at naging isang grid girl. Dapat kang matuto kay Stella. Siya naman, nagtayo ng sariling landas sa mundo ng racing na pinamumunuan ng mga lalaki. Kilala siya bilang ang henyong mekaniko, si Victoria. Oh, kaya siya pala ang maalamat na henyong mekaniko na laging pinag-uusapan ng lahat. Oo, ako iyon. Pero mas gusto kong tawagin ako ng lahat na Stella Garcia. Ikinagagalak kitang makilala, Ginoong Fernandez. Baliw talaga si Stella Garcia. Sobrang sama na nga ang pagpapanggap niya sa akin sa amin. Pero dito, mga kasamahan ko sa koponan ang mga ito. Paano siya nangahas? Minsan, nanaginip ako. Sa panaginip na iyon, ako ang bida. Lahat ng lalaking karakter ay nasa aking pagsilbi. At si Victoria ay umiiral lamang sa salaysay. Hindi kailanman lumitaw mismo. Kahit si Chase Fernandez, ang henyong racer, ay kinilala ang aking pagkatao. Ang pagpapanggap kay Victoria ay talagang ang pinakamatalinong desisyon. Rosalinda. Liam. Sinuntok ako ni Rosalinda. Kung hindi mo siya inis, bakit kanya sasaktan? Liam. Hindi na ba kita kapatid? Siya ang pinapanigan mo. Tumahimik ka. Rosalinda. Mag-usap tayo. Rosalinda, oras na para magbago tayo. Kung hindi, mahuhuli tayo sa opening ceremony. Tara na. Huwag. Sandali, hindi ka pwedeng umalis. Liam, magiging racing girl siya. Nagdudulot siya ng kahihiyan sa pamilyang Santiago. Rosalinda, totoo ba ang sinabi niya? Bilang Chief Consultant ng Zenith Corporation, narito ako para ipakita sa inyo ang Team Garage at para i-promote ang Zenith Corporation. Gayunpaman, ngayon lang, ayaw ninyong makipagtulungan sa promotion. I-report ko ito sa Zenith Corporation ng eksakto kung paano ito nangyari. Ano bang pinagsasasabi mo? Ang Zenith Corporation ay isang kumpanya na mas makapangyarihan kaysa sa Lancaster Group at dahil lang ikaw ang Chief Consultant, bulag sila sa pagpili sa iyo. Pinapayuhan kitang, bantayan ang iyong pananalita. Kung mangahas kang insultuhin muli ang Zenith Corporation, isasakdal kita, at saka, ito ang aking lounge. Lumabas na kayo, kung hindi, tatawag ako ng seguridad. Ang lounge na ito ay para talaga sa henyong mekaniko, si Victoria. Kwarto ito ni Stella. Rosalinda. Sa tingin mo saan nanggaling ang mga babong ito? Una, ang Mechanics Grand Prix ay hindi na nagkakaroon ng racing girls. Pangalawa, ang tanging tunay na henyong mekaniko ay si Rosalinda. Sino ba siya? Para magpanggap bilang si Rosalinda? Sinasabi mo bang siya si Victoria at si Stella ang nagpapanggap sa kanya? Imposible.
Ang Victoria sa mga panaginip ko, ay nasa salaysay lang umiiral, hindi pa siya kailanman nagpakita. Paano pwedeng si Rosalinda? Paumanhin, binibining Victoria. Ipapaalis ko sila kagad. Ayos lang, hayaan mo silang umasikaso. Talaga bang si Rosalinda si Victoria? Hindi pwedeng mangyari yun. Kung siya nga, bakit hindi niya sasabihin sa akin? Kung ganoon, hindi tayo pipigilan ni Lolo Santiago. Rosalinda. Ang panulat mo. Hindi ito akin. Tigilan mo nga ang paggulo. Ito ang regalo kong birthday sa'yo. Gustong-gusto mo ito noon. Liam, ano ba ang pinagsasabi mo? Ang panulat na ito, hindi ba't ikaw ang nagutos kay Katulong Cruz, na ibigay ito kay Stella bilang welcome back gift? Paumanhin, Ginoong Santiago. Akala ko, regalo ito, mula sa iyo para kay Binibining Garcia sa kanyang pagbabalik. Nakuhang hindi sinasadya ang pagmamahal ng iba. Binibining Reyes, sana, hindi mo sisihin si Katulong Cruz. Ginagawa lang niya ang kanyang trabaho. Patawarin mo siya, di ba? Paumanhin, Ginang Santiago, pakiusap. Ginoong Santiago, wala na. Sa pagitan natin, mas alam mo yan kaysa kanino man. Pakikiusap, kontrolin mo ang mga tao mo. Kasama na ang kapatid mo. Kung may susunod pang pagkakataon, pangako, isasakdal ko siya. Kumusta, kayong lahat? Maligayang pagdating sa episode na ito ng Financial Frontier. Kamakailan lang, maraming usapan sa online, tungkol sa Santiago Group. May mga chismis, na ang dating editor ng KVI, si Rosalinda, ay ang asawa ni Ginoong Santiago. Ano sa tingin ninyo? Walang katotohanan yan. Nanligaw nga si Rosalinda kay Liam, ng ilang panahon. Pero mas pinili ni Liam, ang punong konsultant ng grupo, ang henyong mekaniko, si Binibining Victoria. Iyon ay, si Binibining Garcia. Bigyan natin ng mainit na palakpakan, para sa ating henyong mekaniko. Ang espesyal na inimbitahang punong mekaniko para sa kompetisyong ito, na nagtala ng record sa pinakamabilis na pag-aayos ng kotse, na hindi nabasag sa loob ng 3 taon. Kilala sa industriya bilang si Victoria, ang batang henyo, ang mekaniko, si Rosalinda Reyes. Ang henyong mekaniko, si Rosalinda Reyes. Ano? Di paano ito nangyari? Stella, ano ba talaga ang nangyayari? Bakit si Rosalinda ang Victoria? Rosalinda. Ikaw si Victoria, bakit hindi mo sinabi sa akin? Stella. May paliwanag ka ba sa akin? Liam, pasensya ka na, sa totoo lang. Stella, Amelia, tumawag ng ambulansya. Ay, Lolo Santiago, dati mong sinabi na si Binibining Garcia, ang siyang Victoria, at publiko mo siyang hinirang bilang punong technical consultant ng Santiago Group. Pero ngayon, mukhang si Rosalinda ang Victoria. May masasabi po ba kayo? Tumawag ng 911. Liam, ilang araw lang akong nakakulong. Bakit si Victoria ay naging si Rosalinda? Magsalita ka naman. Ngayon, lahat online ay inaatake si Stella. Tinatawag siyang sinungaling. Sabi nila mapanlin lang siya. Anong gagawin natin? Hindi ko rin alam ang gagawin. Nasa ospital pa rin si Lolo. Magulo ang kumpanya. Pero hindi ko maintindihan. Bakit kaya nagpapanggap si Stella bilang si Rosalinda? Sean, baka hindi pagpapanggap yan. Baka magkaparehong pangalan lang. Oo, magkaparehong pangalan nga siguro. Nagtanong-tanong na ako. Ang ibang mga mekaniko sa World Rankings List ay kilala lang si Rosalinda bilang si Victoria. Ang Zenith Corporation, dahil sa epekto na dala ni Stella, ay naghain na ng demanda laban sa Lancaster Group. Ginamit ni Stella ang pangalang Victoria para linlangin ang lahat. Talaga bang mahal mo si Stella? O ang pagkakakilanlan bilang si Victoria? O baka nahulog na ang loob mo kay Rosalinda? Anong ibig mong sabihin? Hanggat nagmamalasakit ka pa rin kay Stella. Maghahanap ako ng paraan para linisin ang pangalan niya. Pero hindi ka na pwedeng magtaksil sa kanya ulit. Ayoko ring masaktan si Stella. Pero sa pagitan namin, laging malinis ang lahat. Asawa ko si Rosalinda. Liam, ang indecisive mo. Hindi lang ikaw magtataksil kay Rosalinda. Masasaktan mo rin si Stella. Hindi mo ba nakikita yan? May puso ka ba talaga? Anong karapatan mong sabihin sa akin yan? Kayong dalawa, tumigil na sa pagtatalo. Wala akong pakialam kung anong gagawin ninyong dalawa. Hindi ko iiwan si Stella. Jason. Napalayo ko ba ang lahat?
Stella. Ikaw ang pinakamagandang babae para sa akin. May nagawa ba akong mali? Hindi ko dapat ginaya si Rosalinda. Pero dahil lang sobra akong umibig kay Liam, iyon lang ang paraan para tanggapin ako, ni Lolo Santiago. Stella, hindi ka mali. Sobra ka lang talagang umibig sa kanya. Hindi. Siguro ngayon, iniisip ni Liam, na isa akong mapagmalaking tao, dapat kinamumuhian na niya ako. Hindi niya kinamumuhian. Si Liam kasi ay, nilinlang ng babaeng yon, si Rosalinda. Ikaw ang laging, pinakamabuting babae, sa mundong ito. Masido lang talagang mapanlinlang si Rosalinda. Bakit hindi siya nagsalita sa kanyang birthday banquet? Bakit hinayaan niya akong magmukhang tanga? Sinadya niya yon. Gusto niyang sirain ang iyong reputasyon. Huwag kang mag-alala, hayaan mo sa akin ito. Tiyak kong ibabalik ko ang iyong pangalan. Ang lakas ng loob nitong entertainment news kahit ano isulat. Si Rosalinda ang kabit ng CEO ng Zenith Corp. Napakalayo naman sa katotohanan. Mahal, bakit hindi na lang tayo magpahayag ngayon? Malinaw na gawa ito ni Jason. Pero kung magpapahayag tayo ngayon, hindi ba makakasama sa iyo? Pero Leon, kailangan ko ng tulong mo ngayon. Mahal, ano ang mga utos mo? Sabihin mo lang sa akin. Haharapin ko ang anumang panganib para sa'yo. Sana. Maaari mong ipahayag ngayon ang iyong pagkakakilanlan bilang CEO ng Zenith Corporation. Ipahayag ang aking pagkakakilanlan, at pagkatapos ay ilantad ang pakanan ni Liam para iligtas sina Stella at si Lolo. Ang balita tungkol sa pagpapanatili sa bata at pagtatapon sa ina. Ipalabas ito, sabihin lang na ang aking kuya ay sumisiguro dahil sa katarungan, dahil hindi na niya matiis. Pero hindi ba ito makakaapekto sa iyong pagkakataon na maging tagapagmana ng pamilyang Santiago? Sinabi lang ni Lolo Santiago na ang tagapagmana ng pamilyang Santiago ay mapipili sa pagitan ni Liam at ako, ang unang magkakaroon ng anak ang magmamana. Para sa bagay na ito, kailangan kong pag-igihan ng aking asawang mahal. Salamat, mahal. Leon. Hanggang kailan mo pa kami itatago? Bakit ikaw ang CEO ng Zenith Corporation? Wala kang sinabi. Tinutulungan mo pa si Rosalinda na apihin si Stella. Liam, ang sabi-sabi ng lahat online na ako, ang kuya mo, ay makatarungan at hindi makatiis sa totoong ugali mo at ni Lolo. Kaya ako pumagitna. Bukod pa riyan, si Jason at ang intensyon ni Sin. Akala mo hindi ko alam. Wala kang karapatang akusahan ako. Leon. Pamilya tayo. Alam mo ba kung gaano kalaki ang pinsalang idudulot nito sa Lancaster Group? Si Rosalinda at ako ay pamilya. Gaano kalaki ang pinsala? Hindi ko alam. Pero, ang aming Zenith Corporation ay hindi kailanman magiging mapagpaimbabaw. Tulad ng Lancaster Group, bukod pa riyan, si Rosalinda ang kampiyon ng kompetisyong ito. Ang kampiyon ng Mechanics Grand Prix na ito ay si Victoria. Binabati kita. Kailangan ng aming Zenith Corporation ng isang tulad niya. Mula pa sa simula, hinirang mo si Rosalinda bilang punong mekaniko. Kaya mula pa sa umpisa, alam mong si Rosalinda ay si Victoria, hindi ba? Hindi mahalaga kung alam ko o hindi. Ang mahalaga ay nagpanggap si Stella bilang si Victoria. Ang yabang-yabang niya. Ngayong nawala na ang anino ni Victoria. At mawawala rin ang pagmamahal mo. Magiging malungkot na malungkot siya. Kung may oras ka, dapat puntahan mo at alagaan ang iyong Stella. Magkasosyo lang kami ni Stella. Asawa ko si Rosalinda. Hanggang kailan mo pa itatago sa sarili mo ang katotohanan? Sa kasalukuyang opinyon ng publiko, wala nang pag-asang magkabati kayo ni Rosalinda. Bukod pa riyan, peke ang sertipiko ng kasal nyo. Hindi siya naging asawa mo kailanman. Paano mo nalaman? Ihatid mo siya palabas. Ginoong Liam Santiago, kung maaari po, Leon. Leon, alam mo ang lahat? Kaya ginagawa mo ito, dahil lang sa karapatan sa mana ng Lancaster Group? Hindi ba? Liam, ang Lancaster Group ay hindi pa nga sangkapulong bahagi ng Zenith Corporation. Mula pa sa simula, si Rosalinda lang ang gusto ko. At ang nagwagi sa World Mechanics Grand Prix ay si Victoria. Binabati kita. Kahit na nakita ko na ang tunay mong pagkatao, noong bata pa ako, abala ang aking mga magulang. Palagi akong nag-iisa sa mga pista, hanggang sa dumating ka na may dalang mainit na pagkain, at sinabing sasamahan mo ako sa pagpasok ng bagong taon. Jason, nagkamali ba talaga ako? Huwag kang malungkot, tutulungan kita na mabawi si Liam. CEO pala ng Zenith Corporation si Leon, at nanalo ng kampyonato si Rosalinda. Kapag umuwi ako, tiyak na wala na akong lugar doon. Ayos lang, hindi pa naman huli ang lahat. Huwag kang mag-alala, tutulungan kitang mabawi ang lahat ng sayo. Jason, salamat. Ngayon, ikaw na lang ang handang tumayo sa tabi ko.
Basta makinig ka lang sa akin, pangako ko, mababawi mo ang puso ni Liam, at mapoprotektahan din ang iyong reputasyon. Hello, Rosalinda, Jason. nasa isang silid sa hotel sina Liam at Stella. Dapat kang pumunta at tingnan. Dapat kang pumunta at tingnan. Sa orihinal na nobela, nag-imbento si Jason ng isang pagtataksil. Para tulungan si Liam na hiwalayan ako. Ang pinakamalupit niyang bitag para sa orihinal na may-ari ay hindi kailanman ang opinyon ng publiko, kundi isang tunay na pagtataksil na nagtulak sa akin sa bingit. Ano? Nasaan sila? Sa kalahating oras, sa Hotel Caspian, silid 888. Fiona, mayroon akong napakalaking balita dito. Gusto mo ba? Syempre, anong klaseng balita? Jason. Nasaan na sila ngayon? Nandyan pa rin sa kabilang kwarto. Hindi ako naniniwalang. Magloloko talaga si Liam. Makinig muna kaya tayo? Paano kung may hindi lang pagkakaunawaan? Tara na. Liam, talaga bang okay lang ito? MMHM. Tiisin mo lang. Diyos ko, ganito ba talaga kalakas? Ang scoop ni Binibining Reyes ay pambihira. Oh, Liam, dahan-dahan ka. Unang beses ko ito. Tiisin mo. Mawawala rin ng sakit. Nagtagumpay ba talagang akitin ni Stella si Liam? Pasensya na, Rosalinda. Hindi ko sana dapat dinala ka rito. Noon, may kinikilingan ako laban sa'yo. Noong nahulog ka, mali talaga ang nakita ko. At, may gusto akong aminin sa'yo. Alam mo ba kung bakit kami ni Sean ay lumapit sa'yo? Ang ibig mong sabihin, hindi ba't dahil kay Liam? Kaya kayo mabait sa akin. Rosalinda, gusto naming mahulog ang loob mo sa amin para hiwalayan mo si Liam at mapalitan ka ni Stella. Kayong dalawa. Ano nang sinabi ninyo? Ano nang sinabi mo? Kayong mga tao ay pinupuntirya lang si Rosalinda. Ang mga kwentong ito ay maaaring mag-angat ng aking di kilalang magasin sa top 10. Hindi, imposible yan. Mabuting tao si Sin. Hindi siya ganoong klaseng tao na inilalarawan mo. Alam kong mahirap paniwalaan ngayon at ayaw ko rin naman ito. Pero, ang isang pastahan ay dapat may ebidensya, di ba? Ang unang makakuha ng puso ni Rosalinda at mapapahiwalay siya kay Liam. Sige, walang problema. Talagang tatapusin ko ang mapaghamong gawaing ito at tiyaking si Stella ang mananalo. Sige. Pastahan tayo ng 50 milyong dolyar. Ang talo ang magbabayad ng 50 milyong dolyar sa kabila. Deal. Cash on go. Paano mo nagawa ito sa akin? Ang mga mayayamang playboy na ito, ano ba ang iniisip nila tungkol sa sinseridad ni Rosalinda? Simulan. Akala ko mabuti si Stella. Nadaya ako niya. Nang maglaon ko lang nakita ang tunay niyang kulay. At saka, na-realize ko ang nararamdaman ko para sa'yo. Gusto mo ba ako? O sinusubukan mong paglaruan ako? Pasensya na, Rosalinda. Hindi ko inaasahan na ako pala ay tunay na mahuhulog ang loob sa'yo. Kaya, nang malaman kong si Liam pala ay nandadaya, lalo akong nagkaroon ng pagkakasala. Para mabayaran ko ito, pwedeng bigyan mo ako ng isa pang pagkakataon? Gusto kitang tulungan na maghiganti kay Liam. Talaga? Eh bakit ka gustong tumulong sa akin? Kung hindi sinabi sa akin ni Rosalinda na sinusubukan mong ipitin siya, maniwala sana ako sa'yo. Mahilig talaga ako sa karera. Alam mo yan, nang malaman ko, ikaw si Victoria, napagpasyahan kong aminin sa'yo ang lahat. At ituwid ang mga pagkakamali ko. Pwede mo ba akong bigyan ng pagkakataon? Ayokong isipin yan ngayon. Rosalinda, alam kong mahirap para sa'yo tanggapin ito ngayon. Pero ako, talagang gusto kitang tulungan. Ngayon, sina Liam at Stella, nasa kabilang kwarto, nag-i-intimate. Pwede kang maghiganti sa kanila, sa parehong paraan. Tama nga si Binibining Reyes. Peke ang lahat, para sirain ang pangalan ni Rosalinda. Iyon ang tunay nilang layunin. Eh ano? Bigyan mo ako ng isa pang pagkakataon. Tama na, Jason. Nakakasuka ka na. Huli na para tumakbo ngayon. Rosalinda, aminado akong napakatalino mo. Pero pasensya na, para kay Stella. Kailangan kong gawin ito sa'yo.
Excuse me, sina Ginoong Cruz at Binibining Reyes ba ay may relasyon? Kung gagawin ito ni Binibining Reyes, paano niya ito ipapaliwanag sa pamilya Santiago? Ano man ang meron kayo, sa akin nyo idirekta. Ako ang nag-imbita kay Binibining Reyes. Wala itong kinalaman sa kanya. Siyempre, wala itong kinalaman kay Binibining Reyes. Ginoong Cruz, grabe ang pinagdaanan mo. Hindi mo ba sinusubukang ipitin si Binibining Reyes para matulungan sina Liam at Stella na magkatuluyan? Ano, ikaw? Sino ka? Bakit ka nagulat, Ginoong Cruz? Hindi ba't kanina pa nag-aalok ka ng sarili mo? Nakakalungkot lang. Allergic ako sa mga laro ng isip at hindi ako nakikipaglaro sa mga mapanlinlang. Hindi ba't ikaw, Ginoong Cruz, ito ba'y dahil gusto mong pumasok sa industriya ng fashion at nagsimula ka ng mangakit ng mga editor ng fashion magazine? Hindi ganoon. Hindi ganoon ang mga bagay. May hindi pagkakaintindihan. Binanggit lang ni Ginoong Cruz si Binibining Reyes. Baka naman kayo ay nakikipagkita kay Binibining Reyes. Oo, tama. Ako ang nag-aya kay Binibining Reyes ngayon. Hindi ko lang inaasahang hindi siya darating. Kung dumating sana si Binibining Reyes, edi sana isinimulan ka ni Ginoong Cruz na akusahan si Binibining Reyes ng pagiging pabago-bago at ng pang-aakit sa iyo, hindi ba? Kung hindi sinadyang ikalat ni Ginoong Cruz ang balita, hindi ako naniniwalang ang mga reporter na ito ay darating ng napakabilis. Hindi ganoon. May hindi pagkakaintindihan tungkol dito. Ah, talaga? Mga kababayan sa press, may malaking balita ako dito. Sa kabilang kwarto, makikita ninyo si Liam Santiago at si Binibining Stella Garcia. Hindi ganoon. Bilis, bilis. Sulit talaga ang biyaheng ito. Tara na, kayong mga tao. Ano ng problema? Naaalala mo ba ang inyong mga matatamis na sandali ni Jason? Hindi. Tayo lang dalawa ang may mga alaala. Nakalimutan mo lang. Honey, medyo nagsiselos ako nitong nakaraan. Tingnan mo, ang dami mong balita sa entertainment. Kung ikaw ay maging sobrang sikat. Paano kung makalimutan mo ako? Tingnan. Ayos na ang lahat ngayon. Mga komento, shares. Ibinigay ni Honey sa akin ang lahat ng spotlight. Salamat, honey. Lolo Santiago, kamakailan ay binago ninyo ang inyong paninindigan, at inamin na si Victoria ay si Binibining Reyes, at hindi si Binibining Garcia, at kinilala ninyo ang pag-aasawa ni Rosalinda kay Liam. Totoo ba ang lahat ng ito? Siyempre totoo iyon. Bago iyon, sina Stella at Liam ang kumakatawan sa kumpanya bilang magkasintahan. Sa publiko, alam ni Rosalinda tungkol dito. Tapos, ibinunyag ni Leon ang pagkalunod ni Rosalinda, at ang inyong insidente ng panatilihin ng anak, itapon ng ina. Paano ninyo ipapaliwanag iyon? Malisyosong pag-edit iyon. Kayong mga media, mahilig maghabol ng chismis. Kung totoo iyon, bakit hindi lalabas si Rosalinda para magpaliwanag? Pero, kakapost lang ni Rosalinda sa Chattersphere, na nagsasabing, sasali siya sa, ang grupo Sovereign, na nasa ilalim ng ang grupo Lockwood. Ano ang masasabi ninyo dyan? Imposible. Mag-asawa sina Rosalinda at Liam. Hindi pwedeng sumali siya sa ang grupo Lockwood. Pero, ang pangalawang trending topic kanina ay, si Liam Santiago, at si Binibining Stella Garcia ay nakita sa isang hotel room, at may mga litrato ang mga reporter. Bilis, tumawag ng ambulansya. Gising ka na. Ilset. Bakit hindi ka pa matulog ng konti? May mga gagawin ako ngayong umaga. Ah, nga, ang mga chismis tungkol kina Liam at Stella ay dapat kumalat na sa lahat ngayon, di ba? Mahal, Aisen, bago tayo bumalik, ipahayag na natin sa publiko ang ating relasyon. CJ, Ilset. Rosalinda, bakit mo ako pinagkanulo? Liam, paulit-ulit ko nang sinabi sa'yo, maraming beses na, wala tayong relasyon sa isa't isa. Ang dapat mong pagtuunan ng pansin ngayon ay hindi ba si Stella, ang sabi-sabi sa labas, ay tinatawag siyang kabit. Gusto ko lang malaman ng totoo. Noon, hawak mo yung makapal na sketchbook at inamin mo ang nararamdaman mo para sa akin. Matagal mo na akong gusto. Paano ka madaling nagkagusto sa iba? ito ba ang tinutukoy mo? Ito, malamang hindi mo man lang tiningnan. Ang huling pahina ng sketchbook na ito. Ako, yon. Ikaw,
Paano mo nakita ang sketchbook na ito? Nakita ko ito sa Museo ng Mga Pusong Wasak. Akala ko dati, ibibigay ko ito sa'yo kapag ikinasal na tayo. Pero hindi ko inakalang magagamit ko ito ngayon. Kaya, hindi mo talaga ako nagustuhan? Tama. Simula pa lang, ang maling akala na iyon ay plano ng tatay ko at ng kapatid kong lalaki. Ang taong gusto ko mula pa sa simula ay si Leon. Hindi yon nagbago kailanman. Rosalinda, Liam, maging maingat ka sa lugar mo. Asawa ng kapatid mo siya. Rosalinda. Bago ka pa bumalik, nakatira siya sa bahay ng mag-asawa ko. Ano sa palagay mo? Kaya, ano ang pakiramdam? Na pinagtaksilan? Sa totoo lang, magkasama lang kayo sa bahay. Rosalinda, sa tingin mo ba talagang gusto ka ni Leon? Isa ka lang tao-tauhan sa laban niya para sa Grupo Santiago, mana. Liam. Simula pa lang. Si Leon na ang minahal ko. At ngayon, kasal na ako sa lalaking pinakamamahal ko. Rosalinda, tigilan mo na ang pagpapadrama. Sinasabi mo lang yan para galitin ako, di ba? Hindi mo talaga gusto si Leon. Kami ni Leon ay nakapagparehistro na ng kasal. Niloloko mo na naman ba ako? Sige. Ipakita mo sa akin ang sertipiko ng kasal mo. Sa tingin mo ba talagang naglalakad lang ang mga tao na may daladalang sertipiko ng kasal nila? Kaya, nagsisinungaling ka lang sa akin. Rosalinda, huwag mong kalimutan. Ipinalam na ni Leon sa publiko ang kanyang kasal. Lagi mong sinasabi na si Stella ang kabit. Ano naman ang turing sa'yo? Liam, pasensya na. Ang taong ipinahayag ko bilang aking asawa ay si Rosalinda. Kami niya ay lehitimong mag-asawa. Sige. Talo ako. Leon, sinong nagdadala ng sertipiko ng kasal kahit saan? Parang nag-aalala kang tatakas ako. Gusto ko lang maging handa. Ang sarap sa pakiramdam. Nang makita si Liam na umalis ng kahiyahiya, na parang ganoon. Puro ka dahilan. Hindi kita kayang talunin. Ang pagdadala ng sertipiko ng kasal natin ay patuloy na paalala na ikaw ang aking asawa. Ako ay muling nakita ka. Ikaw, naalala mo, Para maging tiyak. Hindi kita nakalimutan. Hindi ko nakalimutan ang babaeng gumamit ng student eco para manghiram ng libro sa library. kaya naaalala mo pa rin ako. Ang library. Hindi ko yon nakalimutan. Lagi akong inaakala ng guard na girlfriend kita. Tuwing pumupunta tayo, sinasab niya ang pinakamagandang upuan para sa atin. Pero pagkatapos, nagtapos ako. Pinilit ako ni Lolo na mag-aral sa ibang bansa. Nang bumalik ako, kasal ka na kay Liam. Hindi mo alam kung gaano ako kalungkot noon. Ako, Rosalinda. Pagbalik natin, magpaplano na tayo ng ating kasal. Gusto kong malaman ng buong mundo na ikaw ang aking asawa. Okay. okay. Leon, Nandito ako. magkaanak na tayo. Okay. Sa wakas, tunay at lubusan na akong nakalaya sa aking kapalaran.